Mateo, ang henyo. Credit to the author. M601 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung gayon, kailan tayo dapat umatras? Walang lakas na tanong ni Zohan. Siya, bilang Panginoon ng lungsod ng isang rehiyon, ay natural na ayaw umalis sa sarili niyang teritoryo. Sa totoo lang, sa huli, mayroon pa rin siyang kinikimkim na kaisipang hindi sinasadya, umaasang mapangalagaan ang Crimson Light City. Paanong hindi naunawaan ni Mateo ang iniisip niya? Sabi niya, mas maaga, mas mabuti. Gayunpaman, kailangan naming maghanda. Kung hindi, ang pag-alis sa lungsod ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Nabuhayan ng loob si Zohan nang marinig iyon at nagtanong, anong mga paghahanda ang kailangan gawin ni Ginoong Croswell? Panginoon ng lungsod, kamahalan, ayusin ninyo ang lahat ng mga martial artists sa lungsod ayon sa kani-kanilang mga kaharian. Pagkalipas ng 3 araw, tipunin ninyo ang lahat ng mga martial artists sa itaas ng Crystal Formation Realm. Mayroon bang anumang problema? Tanong ni Mateo. Akala ni Mateo noong una ay magpapakita si Zohan ng isang mahirap na tingin. Sino ang mag-aakala na sisigot siya nang hindi man lang iniisip, sige, walang problema. Pagkalipas ng 3 araw, magsasanay ako sa hilaga ng lungsod, titipunin ko ang lahat. Nang makita ang ekspresyon ni Mateo, medyo mayabang na sinabi ni Zohan, nang pumasok ang mga martial artist na ito sa lungsod, inutusan ko na ang mga tao na irehistro ang lahat ng martial artist na dumagsa sa lungsod. Ang kailangan ko na lang gawin ngayon ay pagbukod-buko rin sila sa mga kategorya. Nitong mga nakaraang araw, natural lang na may ilang mga taong nagdudulot ng gulo sa lungsod. Napigilan ko silang lahat gamit ang malalakas kong paraan. Ngayon, alam na nilang lahat ang aking husay, at wala ring sino man ang nangahas na magdulot ng gulo. Medyo nagulat si Mateo nang sabihin niya, huho, ang husay pala ng City Lord. Dahil ganoon nga, sisimulan ko na ang aking pagsasara. Pagkalipas ng 3 araw, magkita tayo sa practicing field sa hilaga ng lungsod. Sa oras na ito, isang binata ang biglang pumasok sa City Lord Manor at sumigaw ng malakas, City Lord, napakasama ng sitwasyon. Nawalan na ng kontrol ang Grand Array. Nagdilim ang kutis ni Zohan, at pinagalitan niya ang binata na nagmamadaling pumasok para saan ang sigawan at pagtatalo. Hindi mo ba nakitang may mga bisita? Maayos naman ang hanay ng mga tao. Hindi mo kailangang mag-alala. Ang binata na ito ay ang mismong batang Array Master, si Cassius, na namamahala sa lungsod na nagpoprotekta sa Grand Array. Nang marinig niya ang sinabi ni Zohan, saka lamang niya napansin ang presensya ni Mateo, ang ilan sa kanila. Pero naguguluhan pa rin siyang nagsabi, Panginoon ng lungsod, paano mo nalaman na maayos ang Grand Array? Nagpadala ka ng mensahe kanina para hayaan akong pakilusan ang Grand Array para patayin ang mga taong sumugod sa formation. Pero natuklasan kong hindi ko na talaga makontrol ang array formation. Hindi maaaring. Hindi maaaring. Ang mga taong ito. Biglang may naintindihan si Cassius, at kakaiba ang tingin niya kay Mateo. Sabi ni Mateo, tama. Ako to. Nanlaki ang mga mata ni Cassius, at hindi makapaniwalang sinabi, ikaw. Paano nangyari iyon? Isa ka lang sa Transformation Realm. Paano mo nagawang mawala sa akin ang kontrol sa array formation? Mas katulad mo ang 4 na taong nasa likod mo. Cassius, itikom mo ang bibig mo para sa akin. Alam mo ba na? Punong-puno ng pagkailang ang mukha ni Zohan. Hinailan ni Cassius na ito palabas ng kanyang aparador ang kanyang kalansay, na labis siyang napahiya. Kahit alam na ni Mateo ang utos na ito noon pa man, hindi maganda ang pagsasabi nito. Ngayon, itong si Cassius ay nag-aalangan din. Ang pag-asar kay Mateo, ang munting ninunong ito, ay hindi isang bagay na masaya. Sasawayin na sana niya si Cassius pero pinigilan siya ni Mateo nang may isang senadorios. Sinabi ni Mateo kay Cassius, hindi ka naniniwala. Subukan natin. Hanggat ang pormasayo ng iyong hanay ay kayang hawakan ang kahit isang sulok ng manggas ko, ituring mo na itong pagmamayabang ko kanina. Hihingi ako ng tawad sa iyo. Paano? Si Cassius ay mayroon ding ugali ng isang binata. Bukod pa rito, isa siyang tier 4 na Array Master at isang Soul Realm existence. Paano niya matatakot si Mateo, isang Transformation Realm?
Bukod pa rito, nangahas pa nga si Mateo na hamakin siya ng ganoon. Lalo pa siyang nainas dahil dito. Sige. Subukan mo kung ganoon. Natatakot ba ako sa iyo? Agad na sumigaw si Cassius, direktang kinuha ang isang itim na bandila at maghahanda na sana ng isang array. Nang makita ni Mateo ang itim na bandilang ito, hindi mapigilan ng ekspresyon niya ang maging mapang-akit. Isa pala itong mababang uri ng malalim na artifact. Isang tier 4 na array master ang may hawak na low-grade profound artifact. Labis itong ikinagulat ni Mateo. Porma sayo ng eskarlatang apoy. Mahinang sigaw ni Cassius. Isang maliit na hanay ng mga tao ang agad na naipon at nabuo. Agad na nilamon si Mateo ng mga kumpol ng apoy. Ang lakas ng isang malalim na artifact. Agad na nakakakumpleto ng isang array. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang mga mukha ng lahat, habang si Cassius ay may itsura ng kasiyahan sa kanyang sarili. Galit na galit si Cassius at gusto niyang ipahiya si Mateo. Natural lang na hindi kayang sunugin ng apoy na ito ang mga tao hanggang sa mamatay. Para lang medyo magalit si Mateo. Bakit kang hiningiti-ngiti dyan? Natakot si Cassius sa mga sinabi ni Mateo. Kanina, ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa gitna ng bungkos ng apoy na iyon, ngunit hindi nila alam kung kailan nagbago ng posisyon si Mateo. Naglakad si Mateo sa harap ng array formation at casual na tinapik ang array formation ng ilang beses. Ang Scarlet Fire Formation ay direktang naglaho at nawala. Nagbago ang ekspresyon ni Cassius, at muling itinaas ang itim na bandila, sabay sigaw, Dragon Trapping Formation. 7 formularyo ng pagpatay. Mistikong porma sayo ng buwan. Agad na nagpakawala si Cassius ng mahigit 100 array formations ng sunod-sunod, bawat isa ay mas malakas kaysa sa isa pa. Ngunit hindi niya talaga mahawakan si Mateo. Kailangang malaman ng isa na ang agarang pagcast ng array formations ay magiging napakabigla para sa mga martial artist na magugulat sa kanila. Imposibleng mag-ingat dito. Bukod pa rito, nahalata rin ni Cassius na sa bawat pagkakataon ay hinihintay ni Mateo na mabuo ang kanyang mga array formation, at pagkatapos ay agad na binabasag ang formation at lumalabas, at hindi iniiwasan ang mga array formation. Kung titingnan sa ganitong paraan, ang mga naabot ni Mateo sa formation spot ay lubhang nakakatakot. Agad siyang gumamit ng mga array formation, habang agad naman nabasag ni Mateo ang mga formation. Kahit si Master, na matanda na rin, ay hindi rin kayang gawin iyon ng ganoon kadali, di ba? Nagngingit-ngit si Cassius at muling sumigaw, Roman Dragon Golden Sword Formation. Agad pa rin itong binubuo ang porma sayon, ngunit ang lakas ng array formation sa pagkakataong ito ay malinaw na mas malakas kumpara sa Scarlet Fire Formation noon. Ito ay isang quasi-tier 4 na array formation. Ang isang tier 4 na array master na agad na gumagamit ng quasi-tier 4 na array formation, kahit na umaasa ito sa kapangyarihan ng isang profound artifact, ay talagang napakalakas na kalabanan. Si Mateo ay isa lamang martial artist sa C-Transformation Realm. Kung susundin ang lohikal na pag-iisip, ang Roman Dragon Golden Sword Formation na ito ay sapat na upang mahuli si Mateo sa formation at mapatay siya. Kahit papaano, makakasakit din ito ng husto kay Mateo. Nang mabuo ang hanay, ang buong pagkatao ni Cassius ay parang pagod na pagod, hingal na hingal sa pagod. Gayunpaman, biglang nanikip ang mga mata ni Cassius, na para bang may nakita siyang hindi niya maintindihan. Para lamang makita ang ilang guhit ng gininto ang liwanag na nagmumula sa loob ng hanay, na tumatama patungo kay Cassius. Arg! Bumagsak ang puwita ni Cassius sa lupa sa takot, mukhang kawawa. Habang itinutuon ang kanyang mga mata at tinitingnan ang ilang mga guhit ng gininto ang liwanag na matagal nang naglaho sa hangin. Wala talagang balak si Mateo na saktan siya. Pero pakiramdam pa rin ni Cassius ay lampas ito sa loika at lampas sa katwiran. Dahil ang hanay na kanyang inilatag ay agad na naaga ni Mateo at naglunsad ng isang pag-atake patungo sa kanya. Ang mga ganitong paraan ay talagang hindi ka panipaniwala. Kahit matagal nang alam ni Zohan na dumaan si Mateo sa array formation, ang masaksihan pa rin niya ang pag-contra-control nito sa array formations gamit ang sarili niyang mga mata ay nakakagulat pa rin. Humph! Labis mo bang pinahahalagahan ang sarili mong kakayahan? Bakit hindi ka pa umaalis? Ginagawa mong palabas ang sarili mo rito. Galit na sabi ni Zohan kay Cassius, ngunit binigyan niya ito ng tingin, sinenyasan itong umalis agad. Malinaw na lumampas na sa hangganan ng pagsisiyasat ang huling hakbang ni Cassius.
Natatakot si Zoha na baka magalit si Mateo at mabilis siyang umalis para sa ikabubuti. Pero pinigilan ito ni Mateo at nakangiting sinabi, Cassius pala ang tawag mo. Gulong-gulo pa rin si Cassius ngayon. Nang marinig ang tanong ni Mateo, tumango siya ng walang malay. Hindi naman masama ang formations path level mo. Para agad na makapag-cast ng quasi-tier 4 na array formation. May master ka ba? Tanong ulit ni Mateo. 602. Ang aking amo ay si Stephen York, isang tier 5 high rank array master, nauutol na sabi ni Cassius. Sa tabi, tila may naintindihan si Zohan at dali-daling nagpaliwanag, pumanaw na si Master Stephen 10 taon na ang nakalilipas. Mag-isa na siyang naglilinang ng Cassius ngayon. Sinuri ni Mateo si Cassius at tumango, dahil ganoon nga, bibigyan kita ng isang hanay ng mga array formation. Kung mauunawaan mo ito ng lubusan sa loob ng 10 araw, bibigyan kita ng magandang kapalaran. Paano kung ganoon? Natigilan si Cassius. Hindi pa rin siya nakakabawi sa kanyang katinoan. Isang martial artist sa si Transformation Realm ang nagsabing bibigyan niya siya ng magandang kapalaran. Kahit gaano pa ito pakinggan, medyo nakakatawa pa rin ang dating nito. Nakita ni Zoha na natatarante siya at dali-daling tumakbo palapit para hampasin ang likod ng ulo niya at sinabing, bakit ka pa natatarante? Pumayag ka agad. Sa wakas ay tumugon si Cassius at umiling, hindi. Ang biyaya sa akin ng Panginoon ay kasing bigat ng isang bundok. Hindi ako lilipat sa ibang paksayon. Nagalit si Zoha nang marinig iyon. Parang umaasa siyang mas maganda pa ang mararamdaman niya habang sinasabi, hanggal ka. Pumanaw na si Master Stephen. Ngayon may mas magandang oportunidad, hindi mo na alam kung paano ito pahalagahan. Matigas ang ulong sabi ni Cassius, kahit wala na si Master, ang matanda na niyang sarili, wala na akong planong tumanggap ng kahit sinong Master pa. Nakangiting sabi ni Mateo, hindi mo na kailangang sumailalim sa aking pagtuturo. Ginagawa ko lang ito para makumplito ang ipinagkatiwala sa iyo ng ibang tao at mabigyan ka ng magandang kapalaran. Kung tungkol sa kung gaano karami ang kaya mong intindihin, nasa iyo na iyon. Gayunpaman, mayroon ka na lamang 10 araw na oras. Kung hindi mo pa rin naiintindihan pagkatapos ng 10 araw, ipinapakita nito na wala kang ganitong kwalifikasyon. Panginoon ng lungsod, pahiram po ninyo sa akin ang silid pagsasanay ng inyong marangal na manor para magamit ko. Natigilan si Cassius. Hindi niya inakalang sasabihin talaga ni Mateo ang ganoong bagay. Sa training room, nang lumitaw ang 18 sword puppet sa harap ni Cassius, nakaramdam siya ng santukan. Pagbuo ng hanay ng tier. Tier 3. Pumasok ka sa formation at subukan mo. Pero hindi kasama ang pag-crack sa formation. Dapat ay lubos mong nauunawaan ang array formation, sabi ni Mateo. Ang pagbasag sa formasayon at pag-unawa sa formasayon ng array ay dalawang magkaibang konsepto. Dahil sa lakas ni Cassius sa Soul Sea Realm, hindi rin naging problema ang pagbasag sa formasayon gamit ang puwersa. Pero ang pagnanais na maunawaan ang 9 Revolutions Interlocking Formation, ay hindi ganoon kadali. SOC. Isang maliit na tier 3 array formation. Ano ba ang problema? Hindi kailangan ng 10 araw. Sapat na ang 3 araw. Mapanghamak na sabi ni Cassius. Agad niyang nagawa ang mga quasi-tier 4 na array formations. Hinawakan niya ang kanyang puso at sinuri ang kanyang sarili na ang pag-unawa sa isang set ng tier 3 array formation ay natural na hindi mahirap. Gaano man kakomplikado ang tier 3 array formation na ito? Tumawa si Mateo at sinabing, naibaba ko na ng malaki ang antas ng kahirapan ng array formation na ito. Pero para gustuhin mong maunawaan ito sa loob ng 3 araw, imposible pa rin. Kahit siya ay nakakaintindi na ng tier siyam na array master noon, kahit na sa loob ng ilang oras. Para sa isang maliit na tier 4 na array master na gustuhing intindihin ang kumpletong bersyon ng 9 Revolutions Interlocking Formation, halos imposible itong maunawaan. Noong nasa lungsod si Mateo at pinuprotektahan ang malaking hanay, naramdaman na niya na hindi pangkaraniwan ang array master na ito. Kaya naman naisip niyang damhin ito. Nang makitang kaya niyang makamit ang instant casting quasi-tier 4 na array formations, nagliwanag ang mga mata ni Mateo, bago nagdesisyong tuparin ang ipinagkatiwala kay Evans at plinano na ipasa ang mana ni Leonardo kay Cassius.
Isa pa, kung titingnan sa kasalukuyan, maganda pa rin ang karakter ni Cassius. Puno ng paghamak ang mukha ni Cassius kaya tumayo siya at lumapag sa hanay ng mga kasama. Pero nang makapasok siya sa array formation, agad na nag-iba ang pakiramdam ni Cassius. Agad na nawala ang paghamak sa mukha niya. Ito. Isa ba talaga itong tier 3 array formation? Paano naging ganito kalalim ang tier 3 array formation? Mabilis na naunawaan ni Cassius ang array formation. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, nakangiti niyang sinabi, hayaan mo siyang magdusa rito. Kailangan din nating gawin ang mga nararapat. Pilit na pinigilan ni Zohan ang pagkabigla sa kanyang puso at sinundan palabas si Mateo. Matinong disposisyon, kahangahangang lakas, at napakataas na antas ng mga nakamit sa formation path. Anong klaseng halimaw ba ang isang kabataang tulad nito? Pagkalipas ng 3 araw, nag-practice sila sa larangan sa hilaga ng lungsod. Libu-libong martial artist ang gumawa ng isang mahimalang paglalakbay. Kamangha-mangha ang tanawin. Sa entablado, tumingin si Zohan sa ibaba ng may kahangahangang anyo. Malinaw niyang sinabi, naniniwala akong alam din ng lahat na ang Crimson Light City ay isa ng nag-iisang lungsod. Hindi ito maaaring ipagtanggol ng higit sa ilang araw. Ipinadala ng alyansa si Mr. Crosswell papunta sa Crimson Light City upang pamunuan ang lahat na makatakas sa pagkubkob. Sa pagpapakilala ni Zohan, agad na nagkagulo ang nasa ibaba. Ano? Nagpadala ng sanggol sa Sea Transformation Realm dito para iligtas tayo. Tinalikuran na ba tayo ng alyansa? Maaari pa rin ba tayong tulungan ng isang batang galing sa Sea Transformation Realm na makatakas sa pagkubkob? Isang biro. Isang sanggol na hindi pa nga tapos tumubo ang buhok. Ano na ang magagawa niya? Panginoon ng lungsod, lalaban kami sa iyo, hayaan mong mawala ang sanggol na ito. Hoy, huwag niyong sabihin yan. Dahil ipinadala ng alyansa ang batang ito, tiyak na may mga aspeto ang batang ito na higit pa sa iba. Kung may kakayahan ka, lumabas ka ng lungsod at muha ng ilang ulo para makita namin. Pumunta ka rito para dalhin kami palabas ng Cob-Cob, dapat mo man lang ipakita sa amin ang lakas mo, di ba? Nang magsalita ang taong ito, agad itong tumawa ng malakas. Kalimutan mo na ang Sea Transformation Realm, kahit ang isang peak 9th level soul strength na tulad ni Zohan ay hindi nang ahas na lumabas ng lungsod para pumutol ng ilang ulo. Tila matagal nang inaasahan ni Mateo sa tabi ni Zohan ang ganitong sitwasyon. Tiningnan niya ang martial artist na iyon at sinabing may bahagyang ngiti, kung lalabas ako at magpapa-atres ng ilang ulo, makikinig ba kayo sa akin o hindi? Ah! Gagawin mo ba talaga? Hahaha. Sige. Hanggat kaya mong umatras ng ilang beses, makikinig kaming lahat sa iyo. Ano sa tingin ninyo? Sabi ng martial artist na iyon habang tumatawa ng malakas. Oo. Oo. Malinaw na hindi naniniwala ang ibang mga martial artist na isang batang si Transformation Realm ang nangahas na lumabas ng lungsod para bumunot ng ilang ulo at isa-isang sumigaw. Ang karamihan sa mga martial artist na ito ay pawang mga naglalakbay na cultivator. Bawat isa sa kanila ay sanay na maging walang disiplina at walang pakialam. Ang pagsupil sa kanila ay talagang hindi ganoon kadali. Kahit na mahusay ang ginawa ng Panginoon ng lungsod na si Zohan, ginamit lamang niya ang lakas ng pakikipaglaban upang supulen sila at hindi talaga sila ginawang masunurin. Tumingin si Mateo sa martial artist na iyon at nakangiting sinabi, ano ang pangalan mo? Ano? Binabanggit mo ba ang pangalan ng iyong ama para maghanap ng mali? Hindi binabago ng iyong ama ang kanyang pangalan kahit na ako ay naglalakbay o nananatili sa bahay. Ako si Stanley. Sabi ng martial artist na nakataas ang ulo. Disente ang lakas nitong si Stanley. Naabot na nito ang 5th level Soul Sea Realm. Isa lamang siyang batang si Transformation Realm, natural lang na wala siyang gaanong pagtingin sa kanya. Napakaraming tao rito. Talaga bang maglalakas loob si Zohan na pumatay ng mga tao ng harapan? Kung sakaling magkaroon talaga ng kaguluhan, hindi rin kakayanin ni Zohan ang bunga ng pagkabigo. Ang mga naglalakbay na magsasakang ito ay karamihan ay matigas ang ulo at masungit na mga tao. Sa kanila, mas binibigyang pansin ang mahihinang biktima at ang malalakas na kumakain ng piging. Kung gusto mo silang hayaang sumuko, kailangan mong ilabas ang tunay mong lakas. Nakangiting sabi ni Mateo, Stanley, di ba? Kabisado ko na.
Gaya ng sinabi niya, gumalaw ang figure ni Mateo at naglaho sa harap ni Stanley. Nagpalitan ng tingin ang mga martial artists sa ibaba. Wala talagang nakakakita kung paano umalis si Mateo. Nang makita ang eksenang ito, dumilim ang ekspresyon ni Stanley. Sinabi niya sa martial artist sa tabi niya, sa tingin ninyo ba talaga ay lumabas ng lungsod ang batang ito para mangulit? Paano nangyari iyon? Medyo mas malakas lang ang teknik sa paggalaw ng batang ito. Kahit kaunti lang ang lakas niya, paano nangyari iyon? Sagot ng martial artist na iyon. Hindi pa nawawala ang boses niya nang muling lumitaw sa entablado ang figure ni Mateo. At sa kanyang mga kamay, kasalukuyan niyang kinukuha ang isang Fierce Gale World Martial Artist. Pero nang lumingon ang lahat, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. 603. F5th Level Soul C. Hindi naman nakakakita ang mga mata ko, di ba? Wala pang 100 hininga sa kabuuan, bumaba pa nga siya para hulihin ang isang martial artist ng 5th Level Soul C Fierce Gale World. Hindi ito prop na inihanda ng maaga, di ba? Isa ba talaga ang taong iyon sa Fierce Gale World Martial Artist? Sa unang tingin, nang makita ng mga martial artist na iyon ang eksenang ito, hindi sila makapaniwala. Isang si Transformation Realm ang bumihag sa isang 5th level soul si sa napakaikling panahon. Isa lamang itong biro. Ngunit bigla nilang napagtanto ang katotohanan tungkol sa isang bagay. Ang mga transmission array sa lungsod ay tuluyang nawasak na. Sa labas ay nakapalibot ang dakilang hukbo ng Fierce Gale World. Paano nakapasok si Mateo? Ang loob ng lungsod ay parang nasa estado ng pagkakasara. Hindi alam ng mga martial artist na ito ang kaguluhan na nangyari sa labas ng lungsod ilang araw na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito lamang, saka lamang nagsalita si Zohan, malamang ay hindi pa rin ninyo alam. Ilang araw na ang nakalipas, si Mr. Crosswell ay pumatay ng todo mula sa labas. Kilala ninyong lahat ang pangunahing commander ng dakilang hukbo ng Fierce Gale World, hindi ba? Nakipaglaban si Mr. Crosswell sa kanya sa isang malaking labanan sa labas ng lungsod na nagtapos sa tabla. Dahil dito, agad na nagkagulo ang mga nasa ibaba. Patayin ng tuluyan. Paano iyon posible? Maaari kayang nagdala ang binatang ito ng malaking hukbo. Pero, nasaan ang malaking hukbo? Nabalitaan ko na ang pangunahing commander ng Fierce Gale World ay itinuturing na walang talo sa ilalim ng Divine Traversing Realm. Kaya ba talaga ng kabataang ito sa si Transformation Realm na makipaglaban sa kanya? Hindi pa rin ako naniniwala. Masyado itong peke. Ang commander ng Fierce Gale World na iyon ay kasalukuyang nakasil lamang ng essence energy niya at hindi pa patay. Bahagyang dumura ang puwersa ng palad ni Mateo. Agad siyang napatay. Mukhang lahat ay nagdududa pa rin sa lakas ko. Stanley, humanda ka na. Papunta na ako. Malamig na sabi ni Mateo. Sa gitna ng karamihan, nang marinig ni Stanley ang mga salitang ito, nanigas ang buong katawan niya, at nanigas ang balahibo niya. Sa totoo lang, 70% na niya itong pinaniwalaan. Hindi niya lang talaga inakalang gagawin siyang ehemplo ni Mateo. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, ginamit ni Stanley ang kanyang pinakamalakas na atake. Ngunit, sa oras na ito, biglang nawala si Mateo sa harap niya. Patay ka na, ang boses ni Mateo ay narinig mula sa likuran ni Stanley. Nagulat si Stanley sa takot ni Mateo at lumingon pa atras, umatras ng ilang hakbang ng sunod-sunod. Nakita niyang nakatingin sa kanya si Mateo nang may ngiti sa kanyang ulo at walang balak na kumilos. Ang dating maingay na larangan ng pagsasanay ay tumahimik ng mga oras na ito. Masyadong malakas ang impact na dulot sa kanila ng lakas ni Mateo. Namumula ang noo ni Stanley sa malamig na pawis. Sa wakas ay hindi na niya matiis ang malakas na aura ni Mateo kaya yumuko siya at sinabing, Mr. Crosswell, patawarin po sana ninyo ang pagkakasala ni Stanley kanina. Tumanggaw si Mateo at sinabing, huwag kang mag-alala. Bata pa ako. Mababa ang cultivation realm ko. Normal lang din ang pagmamaliit ninyo sa akin. Pero ang dahilan kung bakit ko nahuli ang martial artist na ito sa Fierce Gale World, bukod sa pagpapatunay sa inyong lahat na mayroon akong kakayahang ilabas kayo, ay para sabihin sa inyo na ang mga martial artist sa Fierce Gale World ay hindi matatalo. Habang nagsasalita siya, tumalon si Mateo at umakyat sa entablado. Mr. Crosswell, ang lakas mo ay kahanga-hanga. Natural lang na hindi ka takot sa mga martial artist ng Fierce Gale World.
Pero nakita na nating lahat ang mga martial artist ng Fierce Gale World. Mga baliw talaga sila. Hindi talaga tayo makakalaban. Oo. Nakakita na ako dati mula sa malayo. Pinapatay ng mga martial artist ng Fierce Gale World ang sinumang makita nila. Isang grupo lang ng mga magkakatay. Napakalakas talaga ng kanilang lakas. Sa parehong kaharian, hindi tayo ang kanilang katapat. Ang mga taong ito ay malinaw na takot sa mga martial artist ng Fierce Gale World. Sa paglabas ng ganito, hindi na nila kailangang lumaban at direktang magugunaw. Kaya, nagtatago kayong lahat sa Crimson Light City, nagpaplanong maging duwag habang buhay. Kahit handa kayong maging duwag, hahayaan ba kayo ng Fierce Gale World? Hindi ba talaga ninyo iniisip na ang Fierce Gale World ay hindi magpapadala ng mga eksperto sa Divine Traversing Realm magpakailanman, tama ba? Hinihintay ninyo ang alyansa na magpadala ng isang malaking hukbo para iligtas kayo palagi. Pero alam ba ninyong lahat na ang alyansa ay nasa isang napakababang posisyon din ngayon? Mga martial artist kayong lahat. Dapat ninyong malaman ang tuntunin ng mundo ng martial artist. Walang tagapagligtas sa mundong ito na makakapagligtas sa inyo. Kayo lang. Malamig na sabi ni Mateo. Nanahimik ang lahat. Walang dod ang winasak ng mga salita ni Mateo ang kanilang mga pag-asa. Napakalinaw ng ibig sabihin ni Mateo. Hindi man lang kayang ipagtanggol ng alyansa ang sarili nito ngayon. Imposibleng magpadala ng malaking hukbo para sumuporta. Gusto nilang mabuhay, kaya lang nilang lumaban ng mag-isa. Gayunpaman, ang mga martial artist ng Fierce Gale World ay napakalakas. Ang kanilang bilang ay may lubos na kalamangan din. Paano sila makakatakas sa pagkubkob? Sa pagkakataong ito, kumuha si Mateo ng isang singsing na pangimbak at ipinakita ito sa harap ng lahat. Sa singsing na ito ng imbakan, mayroong 10,000 tier 3 at quasi tier 4 na mga gamot na panggamot. Ngayon, bawat isa sa inyo ay makakakuha ng isang gamot na panggamot. Ang mga gamot na ito ay makakatulong sa inyong lahat na mapalakas ng malaki sa loob ng maikling panahon. Brian, ipamahagi ang mga gamot na panggamot. Inihagis ni Mateo ang singsing na pangimbak kay Brian. Tinanggap ni Brian ang utos at umalis. Ang mga gamot na ito ay pinino ni Mateo habang naglalakbay. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay halos hindi na kayang paandarin ang Square Cauldron. Sa kanyang paglalakbay, ang malaking bahagi ng oras ni Mateo ay nasa pagpino ng mga gamot. Kabilang sa mga medicinal pills na ito ay ang Expanding Pills, Gathering Pills, at iba pa. Inutusan na ni Mateo si Brian na ipamahagi ang mga medicinal pills ayon sa kaharian ng martial artist para mapalawak nila ang kanilang mga cultivation realms mula roon. Ginawa na ito ni Mateo noong nasa Tranquil Cloud Sect pa siya. Pero mas malakas ang lakas niya ngayon kumpara noong panahong iyon. Hindi mahirap ang pagpino ng libu-libong medicinal pills sa loob ng 10 araw. Siyempre, hiniram din nito ang kapangyarihan ng malalim na artifact, ang Square Cauldron. Pildores na pampagaling. Ito ba ang dayami na ibinigay sa atin ni Ginoong Croswell para hawakan? Ano ang magagawa ng isang Pildores na pampagaling? Oo. Kahit kaunti lang ay kayang dagdagan ng isang medicinal pill ang cultivation. Wala na talagang silbi yan. Karaniwan, siguradong magugustuhan ko ang pasasalamat kay Mr. Croswell. Pero ngayon, ano pa nga ba ang silbi ng isang medicinal pill? Malinaw na walang kaalam-alam ang mga martial artist na iyon kung gaano kalakas ang Expanding Pill at Gathering Pill. Tungkol naman sa kinuha na lang ni Mateo, labis silang hindi sumasang-ayon. Hindi rin nagpaliwanag si Mateo. Tahimik niyang hinintay si Brian na ipamahagi ang mga gamot. Ayon sa mga tagubili ni Mateo, ang mga unang nakakuha ng mga medicinal pills ay ang mga martial artist ng 9th level Crystal Formation. Pagkatapos nilang makuha ang gamot, diretso nila itong nilunok. Hindi nagtagal, isang sunod-sunod na bagyo ng enerhiya ng asensya ang umugong sa larangan ng pagsasanay. Ang mga dating mapanghamak na martial artist na iyon ay sa wakas ay nahalata na ang kanilang pag-asa. Hahaha. Matagal na akong natigil sa Peak Crystal Formation Realm. Hindi ko akalain na may araw pa pala ako kung saan makakarating ako sa Sea Transformation Realm. Makakapag-breakthrough din ako. Akala ng matandang ito ay wala ng pag-asa habang buhay.
Hindi ko inaasahan na kaya pala nitong basagin ang kaibuturan at bumuo ng dagat. Napakahimala ng mga gamot na ito. Lumalabas na napakadali pala ng pagbasag sa kaibuturan at pagbuo ng dagat. Ang mga martial artist na nakakuha ng C-expanding pill ay pawang tuwang-tuwa at sumisigaw ng walang katuturan. Sa mga taong ito, maraming martial artist ang natigil sa peak crystal formation realm ng maraming taon. Naubos na ang kanilang potensyal, at wala ng pag-asa pang makalusot. Pero ang gamot na pinino ni Mateo ay natural na kayang gawing mahiwagang bagay ang isang bulok na bagay. Hindi pa rin naging problema ang pagtulong sa kanila na makapasok sa isang maliit na C-transformation realm. Nang makita ng mga martial artist na hindi pa nakakakuha ng mga medicinal pills ang eksenang ito, hindi nila napigil ang magpalitan ng tingin. Nagbago ang ekspresyon sa kanilang mga mukha mula sa kaninang pagkamuhi patungo sa mga mukhang may pag-asam. 604. Lord Salter, ano ba ang nangyari sa Crimson Light City? Ang mga kalapit na enerhiya ng Asensya ay walang tigil na nagtitipon doon. Parang may isang taong nakakalusot sa cultivation realm. Pero sa napakalaking pag-alo ng enerhiya ng Asensya, malamang imposibleng makaabot sa tagumpay ang isang divine traversing realm powerhouse, di ba? Ang abnormal na aktibidad sa lungsod ay mabilis na ikinabahala ng pangunahing tolda ng sentral na hukbo ng Fierce Gale World. At isang nasasakupan ang nag-ulat na biglang lumipad palabas ng lungsod si Mateo ngayon lang at direktang banihag ang isang commander ng 5th level Soul Sea. Mas lalong kumunat ang noo ni Leroy Salter dahil dito. Dapat maraming tao ang sabay-sabay na dumadaan sa ganitong sitwasyon. Kahit hindi ko alam kung bakit, sa tingin ko. Hindi dapat ito walang kaugnayan kay Mateo. Seryosong sabi ni Leroy. Ano? Ang laki ng kaguluhan, malamang daan-daan o libu-libong tao ang nakakalusot. Anong kakayahan ang mayroon siya para hayaang makalusot ng sabay-sabay ang napakaraming tao? Gulat na bulalas ni Denzel. Hey, isa lang ang aspetong alam mo pero wala kang kaalam-alam sa iba. Hindi lang napakalakas ng martial path ni Mateo, kundi walang kapantay ang kakayahan niya sa alchemy. Siya ang mahusay na disipulo ni Sovereign Star Abyss. Bukod pa rito, kung titingnan mula sa lahat ng uri ng senyales, ang antas ng alchemy ni Mateo ay malamang na mas mataas pa sa pinakamatandang disipulo ni Sovereign Star Abyss, si Shi Haoran. Sabi ni Leroy. Paano nangyari iyon? Si Shi Haoran ay isang eksperto sa hari ng alchemy. Manghang sabi ni Denzel. Huho, si Mateo ay isa lamang si Transformation Realm, at kahit ikaw ay hindi niya katapat. Ano ang kakaiba at nalalampasan niya ang mga alchemy king sa alchemy? Tila hindi nababahala si Leroy sa hindi pangkaraniwang bagay tungkol sa kapangahasan ni Mateo. Natigilan si Denzel at gustong humanap ng mga salitang pabulaanan. Ngunit wala siyang makitang makatwirang sagot matapos mag-isip ng matagal. Malinaw na walang katuturan ang nitong uri ng paliwanag. Pero bakit nga ba hindi siya makahanap ng dahilan para tumanggi? Biglang naging mabangis at matalas ang aura ni Leroy habang malamig niyang sinabi, napakabilis ng paglaki ni Mateo. Kung magpapatuloy ito, tiyak na siya ang magiging mortal na sakit ng ating Fierce Gale World. Mukhang walang magagawa ang digmaan kundi ang lumala ngayon. Kailan kaya aabot si Lord Marduk? Bahagyang nag-aalala ang ekspresyon ni Denzel, agad na naunawaan ang ibig sabihin ni Leroy. Kapag nasangkot na ang mga powerhouse ng Divine Traversing Realm, mas magiging miserable ang digmaan. Malapit nang matapos ang paghahanda roon. Aabot si Lord Marduk sa pinakahuling kalahating buwan pagkatapos. Sabi ni Denzel. Pero bahagyang napakunot ang noo ni Leroy at sinabing, pumunta ka at magpadala muli ng mensahe kay Lord Marduk. Siguraduhin mong makakarating siya sa loob ng 10 araw. Ang pagkubkob sa Crimson Light City ay orihinal na garantisadong tagumpay. Ang tanging pabago-bago ngayon ay si Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Denzel, at yumuko siya at sinabing, sinusunod ko ang utos mo. Walang tigil ang mga taong pumapasok sa lugar ng pagsasanay. Maya-maya lang, siksikan na ang lugar. Ang mga hindi pa nakakainom ng mga gamot ay maaari lamang umatras sa isang tabi at tahimik na maghintay sa iba na makalusot. Ang mga martial artist ay nangangailangan ng isang partikular na lugar kapag nakakalusot.
Sino ang mag-aakala kung ano ang mangyayari kung magkasama silang makakalusot? Di nagtagal, isang malaking pangkat ng mga eksperto sa si Transformation Realm ang isinilang mula sa mga martial artist na ito. At ang mga martial artist na iyon sa si Transformation Realm ay mayroon ding malaking pangkat na nakalusot sa kanilang mga orihinal na antas. Sa kabuuan, ang lakas ng mga martial artist na ito ay sama-samang tumaas ng isang antas. Hinimas ni Stanley ang kanyang mga kamay at lumapit kay Mateo, mukhang isang babaeng nahihiya habang sinasabi, na Ginoong Croswell, kahit na nasaktan kita kanina, okay din, nakapagsimula na rin ako ng panibagong buhay ngayon. Maaari ko bang? Nang tingnan ng mga eksperto sa si Transformation Realm, isa-isang nalampasan ng mga eksperto sa Crystal Formation Realm ang mga ito, naiinggit si Stanley. Kanina lang sila, ang mga martial artist na ito ng Soul Sea Realm, ang sumigaw ng napakalakas. Naisip ni Stanley na sadyang pinapahirapan sila ni Mateo, kaya hindi siya uminom ng mga gamot. Tumingin si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, hindi pwede. Nagbago ang ekspresyon ni Stanley, at magsasalita na sana siya pero narinig niya si Mateo na nagpatuloy, dahil hindi ko kayang pinuhin ang tier 4 na medicinal pills ngayon. Pasensya na. Hindi napigilan ni Stanley ang mapang-anga habang sinasabi niya, sinasabi mo ba na? Ang mga gamot na ito ay pinino mo lang. Kung hindi, ano sa tingin mo? Sagot ni Mateo na may kasamang tanong. Naningkit ang mga mata ni Stanley. Tiningnan niya si Mateo habang walang imak na sinasabi, mayroong 10,000 medicinal pills. Kahit para sa isang makapangyarihang alchemist, ang pagpino ng lahat ng ito ay malamang aabutin din ng halos 1 taon, hindi ba? Maaari bang nahulaan mo na ang sitwasyon ngayon 1 taon na ang nakalipas? Grabe ang pagod ng isang ordinaryong alchemist kapag nagpipino ng mga tableta. Hindi ka pa paniwala ang makapagpino ng 12-dosenang hanggang 100 tableta sa isang araw. Pero kayang pinuhin ni Mateo ang mga gamot ng maramihan sa pamamagitan ng paghiram ng Square Cauldron. Ang kahusayan nito ay 10 beses, o kahit 100 beses pa kaysa sa mga ordinaryong alchemist. Kaya sa pananaw ni Stanley, imposibleng mapino ni Mateo ang napakaraming gamot sa loob lamang ng ilang araw. Bukod pa rito, ang mga gamot na ito ay hindi pangkaraniwan sa isang tingin lang. Kailangan pa nito ng mas mahabang oras para maging makinis. Kung gayon, iisa lang ang paliwanag. Si Mateo ay isang propeta. Kaya nga niya sinimulang ihanda ang mga gamot na ito 1 taon na ang nakalilipas. Ngumiti lang si Mateo at hindi rin makapagpaliwanag. Kung magpaliwanag siya, baka hindi rin sila maniwala. Maliban na lang, ang paghamak sa kanya sa pananaw ni Stanley ay lalong naging mahirap unawain. Ang proseso ng pagtagumpayan ng mga martial artist ay tumagal ng halos 1 buong araw. Halos lahat ay tumaas ng 1 antas. Napakalaki ng epekto ng pagbabagong ito sa pandaman ng mga tao. Sa loob ng 2 araw na ito, lubos na namangha si Zohan sa misterye, na sumulpot mula sa hindi malamang dahilan. Sa wakas ay nalaman na niya kung bakit nagpadala ang alyansa ng isang kabataang iyon upang tumulong sa Crimson Light City. Ang mga gamot na ito na dinala ni Mateo ay halos katumbas ng pagdadala ng isang makapangyarihang hukbo ng martial artist dito. Ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi lamang sa usapin ng lakas, kundi higit pa ito sa kumpiyansa. Sa simula, ang takot ng mga martial artist na ito sa Fierce Gale World ay malalim na hanggang sa kaibuturan. Ngunit ngayon, kasabay ng mga tagumpay sa Cultivation Realms, muling sumigla ang kanilang tiwala sa sarili. Sumulyap si Mateo sa mga martial artist na nasa practicing field at malamig na nagsalita, ngayon, may tiwala ba kayong lahat na makipaglaban sa dakilang hukbo ng Fierce Gale World sa labas? Oo. Siyempre naman. Patayin mo sila. Maghayganti ka para sa mga kasama mong namatay. Kapag minsan ay tumataas ang tiwala sa sarili ng mga tao, hindi nila alam kung saang direksyon ito patungo. Lalo na yung mga martial artist na nakarating sa si Transformation Realm. Pakiramdam nilang lahat ay halos nagiging isang estado na sila na walang talo. Siyempre, kung may isang taong makakalusot, hindi nito kayang bigyan sila ng ganoon kalaking kumpiyansa. Ngunit ilang libu-libong tao na sabay-sabay na makakalusot ay hahayaang lumago ang ganitong uri ng kumpiyansa sa isang nakakatakot na lawak.
Itinaas ni Mateo ang kanyang kamay upang senadoryasan ang lahat na tumahimik. Agad na tumahimik ang mga tao sa ibaba. Kapangyarihang pangharang sa labanan at pagbibigay ng mga gamot. Hindi namamalayan ni Mateo na naging espiritual na pinuno na pala sila. Sumulyap si Mateo sa mga manunood sa ibaba ng entablado at sinabi sa malamig na boses, dahil sa kasalukuyang estado ninyo, malayo pa ang kayang labanan ang malaking hukbo sa labas. Kaya naman, para mas lumakas pa ang inyong lakas sa pakikipaglaban, espesyal akong naghanda ng isang malaking hanay. Ngayon, tamasahin ninyo ang espesyal na pagsasanay ng malaking hanay na ito hanggat maaari. Biglang inilabas ni Mateo ang profound water flag. Isang napakalaking ilaw ang bumalot sa buong larangan ng pagsasanay. Anong nangyari? Nasaan ang iba? Kumunat ang noo ni Stanley at sinabing, dalawang soul serial martial artist na lang ang natitira sa tabi niya. Agad na nawala ang ibang mga tao sa practicing field na parang silang tatlo ay nakahiwalay sa iba. Array! Sinong bumangga sa akin? Sinipa ng matindi si Stanley ng isang tao mula sa likuran. 605. Maya-maya lang, umalangaw-ngaw ang mga iyakan sa buong hanay. Ito ang Tier 4 na Grand Array na sinalagyan ni Mateo sa kapangyarihan ng profound water flag at ginugol ng 3 araw para itayo ang Azure Tri-Pronged Formation. Nanginig ang mukha ni Zohan nang marinig ang mga tunog ng panaghoy paminsan-minsan mula sa hanay. Mr. Crosswell, ito. Walang mangyayaring masama, di ba? Nakangiting sabi ni Mateo, ang pinakamalaking problema sa mga martial artists ng ating endless world ay ang kanilang kawalan ng disiplina at kawalan ng pakialam at hindi nila kayang magsanib puwersa. Ang pinakamalaking gamit ng array formation na ito ay para sanayin ang kanilang kakayahang magtulungan. Imposibleng hayaan silang maunawaan ang lahat ng uri ng Grand Array sa loob ng maikling panahon. Bukod pa rito, dahil sa kanilang ugali, hindi rin posible na magawa iyon. Ang tungkulin ng Azure Tri-Pronged Formation na ito ay hayaan silang bumuo sa isang unit para sa bawat 3 tao, na bumubuo ng napakalakas na combat strength sa loob ng maliit na radius. Hanggat makukumpleto nila ang pagsasanay, ang kanilang combat power ay magkakaroon ng qualitative na pagtaas. Hindi maiwasang tumingin ni Zohan sa malawak na hanay, ngunit nakita niya ang mga martial artists na magulo at walang kaayusan. Nasaan ang kamalayan sa pagtutulungan? Sa malaking hanay, lahat sila ay nakikipaglaban sa kani-kanilang mga laban at natalo ng kanilang mga kalaban hanggang sa wala na silang kahit kaunting lakas para gumanti. Nang makita ang ganitong sitwasyon, hindi napigilan ni Zohan ang umiling. Tama ang sinabi ni Mr. Crosswell. Ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang mga martial artists ng Fierce Gale World ay dahil iisa ang kanilang puso at isipan. Samantalang ang mga martial artists sa ating panig, sa tuwing makakaharap sila ng isang malawakang labanan, agad nilang itatapon ang kanilang mga helmet at baluti. Ang totoo lang. Natatakot ako na masyadong maikli ang oras. Hindi nila kayang tapusin ang pagsasanay na ito. Sabi ni Zohan. Relax ka lang. Walang hanggan ang potensyal ng tao. Ayon sa tindi ng pagsasanay na dinisenyo ko para sa kanila, mauunawaan din ng mga taong ito ang ilang bagay kalaunan. Pero gaya ng sinabi mo, hindi sapat ang oras natin. Hindi hihigit sa 10 araw, kailangan nating makatakas sa pagkubkob, sabi ni Mateo. Hindi rin inaasahan ni Mateo na ang nangunguna sa dakilang hukbo ng Fierce Gale World sa pagkakataong ito ay si Leroy pala. Hindi gaanong kalaki ang naging komunikasyon niya kay Leroy, pero natuklasan niyang naiintindihan na ni Sofia ang taong ito noon pa. Kung ikukumpara kay Renan, ang Leroy nito ay mas mahinahon at matalino. Napakahirap pakisamahan. Bukod pa rito, kung titingnan ang sitwasyon ng pagsisiyasat ng magkabilang panig ng araw na iyon, malamang na hindi mababa ang lakas ng taong ito sa kanyang sarili. Kung talagang magkatugma, mahirap talagang sabihin ang resulta. Sige, ang tagal na. Kailangan ko ring gamitin ng husto ang oras para mag-cultivate, para magsikap na makarating sa 9th level si transformation sa loob ng 10 araw. Sabi ni Mateo. Hindi napigilan ni Zohan ang mabulunan nang marinig niya iyon. Makakarating siya sa 9th level si transformation sa loob ng 10 araw. Sa ganoong mga salita, tanging ang nasa harap niya lang ang naglakas loob na sabihin iyon, di ba?
Kung iisipin, noong nakalusot siya mula sa ika-8 antas ng pagbabago sa dagat patungo sa ika-9 na antas ng pagbabago sa dagat, gumamit siya ng buong 5 taon. Ray! Sinipa na naman ako. Puro kalokohan. Makikipaglaban talaga sa'yo ang tatay mo. Matandang Zo, huwag kang maging hadlang. Tumabi ka sa akin. Kung magpapatuloy ka sa panggugulo, bubugbugin ko kayong lahat. Ikaw rin, matandang Chen, tumubo ang mga mata mo. Muntik na akong saksakin ng espada mo kanina. Kung may susunod pa, siguradong patay ka na. Sa malawak na hanay, si Stanley Caden ay parang isang asong baliw. Sino mang mahuli niya ay tiyak na lalabanan niya ng walang humpay. Kasama niya sa malaking hanay, ang isa ay nagngangalang Cedric Zhou, at ang isa naman ay Zinan Chen. Nagkataong magkilala na sila noon pa. Sa totoo lang, pantay ang lakas nina Cedric at Zinan kay Stanley. Nadidagdagan lang din ang kanyang galing sa salita. Kung talagang may alitan sila sa loob, malamang siya lang ang matatalo. Higit sa lahat, ang mga martial artist na ginamit ng Grand Array ay ilang beses na siyang sinipa. Sa bawat pagkakataon, sinipa nila siya hanggang sa mapayuko siya, na nagbigay sa kanya ng isang nakakapanghinang figure. Hindi maganda ang ugali ni Stanley noong una pa lang. Sa pagkakataong ito, mas lalo pa siyang nag-aalab sa galit. Matandang Caden, huwag kang magmura. Kahit na ang mga taong ito ay nabuo mula sa malawak na hanay, ang bawat isa sa kanilang lakas ay napakalakas. Hindi talaga tayo ang kanilang kalaban. Kung magpapatuloy ito, matatalo tayo ng husto. Sabi ni Cedric. Bah! Isang hanay lang ba na binuo ng batang yan na gustong magpanggap na ama mo hanggang kamatayan? Hindi naniniwala ang ama mo sa kalokohang yan. Halos kasing lakas din natin ang iilang taong yan. Medyo mas marami lang sila kaysa sa atin. Hindi ako naniniwala na hindi ko sila mapapatomba. Hindi sumuko si Stanley. Malinaw na hindi siya nasisiyahan sa malaking hanay na ito ni Mateo. Siyempre, ang pinakakinaiinisan niya ay ang patuloy na paghabol at pagsipa ng mga ilusyonadong martial artist na ito sa kanyang puwitan. Nakakahiya masyado. Sa unang araw, si Stanley ay kapareho ng lahat ng nakulong sa loob ng hanay ng mga sundalo, sinisipa ng sunod-sunod ng mga ilusyonaryong martial artist na iyon. Napaka-miserable ng buhay. Ngunit ang malaking hanay na ito ay hindi kayang magpatuloy sa paggana ng tuluyan. Sa tuwing halos maubos ang kanilang enerhiya ng asensya, ang mga martial artist na iyon ay automatikong maglalaho ng ilang panahon. Matapos hintayang makabawi ang kanilang essence energy sa isang tiyak na antas, automatikong lilito muli ang mga martial artist na iyon. Mabilis na lumipas ang ikalawang araw. Pagod na pagod pa rin ang mga martial artist sa array formation sa pagharap dito at hindi pa rin makahanap ng paraan para talunin ang mga ilusyonaryong martial artist na iyon. Ngunit isang bagay ang kanilang natuklasan. Ang mga pag-atake ng mga martial artist noong ikalawang araw ay mas mabangis kumpara sa unang araw. Maraming martial artist ang nagtamo ng iba't ibang antas ng pinsala. Sa ikatlong araw, biglang narinig ang boses ni Holden sa malawak na hanay, na nagsasabing, sabi ni Brother Croswell, lalakas ang kapangyarihan ng malawak na hanay araw-araw. Kung kayo ay lalaban pa rin sa pamamagitan ng sarili ninyong mga labanan ngayon, magkakaroon ng mamamatay. Pagkatapos magsalita, biglang naputol ang boses. Nanginig ang lahat. Magkakaroon ng mga kamatayan, ang 4 na salitang ito ay parang isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanilang dibdib, na nagpaparamdam sa kanila na hingal na hingal. Napakapangit ng ekspresyon ni Stanley. Nagngingit-ngit siya at sinabing, pakiramdam ko ay hindi tayo tinatakot ng batang iyon. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, maaaring may mga taong mamamatay. Parehong ganoon din ang naramdaman ni Cedric at Zinan kaya tumango sila. Matandang Zhu, matandang Chin, ako, ang taong ito, ang pinakaayaw makipagtulungan sa iba. Pero sa ngayon, wala rin sa amin ang responsibilidad. Sabi ni Stanley. Hey, sa tingin mo ba ay handang makipagtulungan ang ama mo sa mga basurang tulad mo? Pero para mabuhay, baka kailanganin nating makipagtulungan kahit minsan lang, sabi ni Cedric. Wala akong tutol. Ang karakter ni Zinan ay malinaw na hindi pala kaibigan at ayaw ding makipagtulungan sa iba. Tunay nga, nang gumana ang Grand Array, biglang tumaas ang presyon ng lahat.
Biglang tumaas ang opensibong kapangyarihan ng mga ilusyonaryong martial artist na iyon. Kahit na naroon ang babala ni Holden, na talagang gugustuhin ang makamit ang mahusay na pagtutulungan, paano naging ganoon kadali iyon? Matandang Zhu, mag-ingat ka sa likod. Matandang Chen, tagiliran. P*K*. Nilabas niyo ang likod ko. Biglang lumipad palabas si Stanley kasabay ng isang malungkot na sigaw. Mag-ingat ka. Lumipad si Zenon gamit ang kanyang espada, nilutis ang nakamamatay na suntok ng ilusyonaryong martial artist na iyon. Pinagpawisan ng husto si Stanley, nagpupumiglas na lumaban ng may ungol. Matandang Chen, may utang ako sa iyo. Sigaw ni Stanley. Mamatay ka, hindi rin kami mabubuhay. Tumpak at diretso si Zenon. Napakahusay ng kooperasyon ng mga ilusyonaryong martial artist na ito. Hindi ito ang dapat na paraan. Dapat mas malakas ang ating pagtutulungan kaysa sa kanila para matalo sila. Sabi ni Stanley. Hey, mukhang hindi ka naman ganon katanga. Sa wakas ay nakagawa na rin ako ng paraan. Ako, si Cedric, ay hindi naniniwala na kaming tatlo na nabubuhay ay hindi maihahambing sa ilang ilusyonaryong martial artist. Matandang Kaden, matandang Chen, simula ngayon, kayo na ang aking ipagkakatiwala. Sabi ni Cedric. 606. Hindi nagbibiro si Mateo sa kanila. Sa ikatlong araw, ang mga nasawi ay halos 3,000 katao. Medyo mataas ang bilang na ito. At ang figurang ito, hindi rin itinago ni Holden, sinasabi sa lahat sa pamamagitan ng malaking hanay. Tumigil na ang hanay sa oras na ito. Hindi pa kailanman naging seryoso ang ekspresyon ng tatlong tao kay Stanley. Ayon sa sinasabi ng batang yun, mas mahirap ang ika-4 na araw kaysa ngayon. Kung walang aksidente, malamang mas mataas pa ang mga mamamatay bukas. Seryosong sabi ni Stanley. Sumang-ayon si Cedric, hindi maiiwasan yan. Talagang kasuklam-suklam ang batang ito. Hindi pa tayo namamatay sa kamay ng mga martial artist ng Fierce Gale World, pero sa totoo lang ay mamamatay muna tayo sa kamay niya. Kung makakalabas ako sa malaking hanay na ito, tiyak na mapapatay ko siya agad. Sabi ni Stanley nang may malamig na ngiti, magmayabang ka pa. Kayang-kaya ng batang yan na magtayo ng napakalakas na Tier 4 na Grand Array gamit ang si Transformation Realm Cultivation. Kaya mo ba siyang maging katapat? Baka nakalimutan mo na kung paano namatay ang commander na yan. Nang marinig iyon ni Cedric, hindi niya napigil ang manginig. Kahit hindi nila hiramin ang kapangyarihan ng Grand Array, hindi rin sila maaaring maging katapat ni Mateo. Ang commander ng Fierce Gale World na iyon ay talagang walang kalayaang lumaban sa mga kamay ni Mateo. Ang lakas nila ay halos kapareho rin ng lakas ng commander na iyon. Kung talagang lumaban sila, malamang na hindi pa rin sila ang makakatapat ng commander na iyon. Hindi na kailangang sabihin pa kung ano ang magiging resulta ng paghamon kay Mateo. Napakarami natin. Hindi ako naniniwala na kaya niya tayong patayin lahat. Nagbabantang sabi ni Cedric, ngunit sa loob ay nanginginig. Umikot ang mga mata ni Stanley at ayaw niyang makialam sa lalaking ito. At sa sandaling iyon, ang Zenon na tahimik sa buong oras ay biglang bumukas ang kanyang bibig, hindi kaya ninyo napansin na ang lakas ng labanan ng ating tatlong tao sa kabuuan ay unti-unting tumataas. Nagpalitan ng tingin sina Stanley at Cedric at hindi nila napigil ang magulat sa loob. Parang ganito talaga. 2 araw na ang nakalipas, bawat isa sa kanila ay nakipaglaban sa kani-kanilang mga laban at halos lahat sila ay brutal na winasak ng mga ilusyonaryong martial artist. Wala talagang paraan para gumanti. Hanggang kaninang umaga, antok pa rin sila. Ngunit kalaunan, matapos nilang isuko ang kanilang tinatawag na dignidad at magtulungan upang harapin ang kaaway, tila unti-unti silang nasanay sa mga labanang tulad nito. Kahit na patuloy pa rin silang binabagabag ng brutal, pagdating ng gabi, unti-unti na nilang nababawi ang ilan sa mga bumababang uso. Walang dod ang ipinahihiwatig nito na si Stanley, ang tatlo sa kanilang lakas sa pakikipaglaban ay unti-unting tumataas. Ang tuklas na ito ay nagbigay sa kanilang tatlo ng isang malaking sorpresa. Lumalabas na itinatag ng batang iyon ang malaking hanay na ito para sa pagpapahusay ng ating kakayahan sa pagtutulungan. Biglang naliwanagan si Stanley.
Hindi gaanong tumaas ang aming lakas, pero nang magtulungan kaming tatlo, tumaas ng malaki ang aming kabuoang lakas. Sabi ni Cedric. Ituloy mo bukas. Simpleng sabi ni Zinan. Maya-maya lang, nagsimula na ang ika-4 na araw ng pagsasanay. Ang kahirapan ng ika-4 na araw ay malinaw na tumaas kumpara sa unang 3 araw. Gayunpaman, unti-unti nang natuto ang 3 Stanley ng ilang kasanayan dito. Walang duda, ang kakayahang umangkop ng mga tao ay napakalakas. Ang pagtutulungan ng mga ilusyonaryong martial artist na iyon ay talagang mapanlikha. Si Stanley, silang tatlo, ay maraming natutunan mula sa pagtutulungang iyon sa hindi mabilang na panahon ng labanan. Sa mga ganitong matinding labanan, unti-unti na nilang nagagawang kakayahan ang mga bagay na natutunan nila. Gaya ng sabi nila, nang matagpuan nilang tatlo ang ganitong uri ng kooperasyon, ang kanilang mga pagbabago kumpara sa mga ilusyonaryong martial artist na iyon ay mas higit pa. Pagsapit ng gabi, unti-unti nang natatalo ng 3 taong ito ang mga ilusyonaryong martial artist na iyon. Mula unang araw hanggang sa kanilang tatlo, ang mga kalaban na nakaharap nila ay palaging 5. Mula sa brutal na pambubugbog noong una hanggang ngayon, unti-unti na silang nakakamit ng kalamangan. Matandang Kaidan. Matandang Chen. Napaungol ng malakas si Cedric. Naiintindihan ko. Hindi sinabi ni Cedric ang gagawin, ngunit agad na naunawaan ni Stanley ang intensyon ng kabilang panig. Sa oras na ito, itinali ni Cedric ang 3 ilusyonaryong martial artist ng mag-isa at napapaligyan na siya ng mga panganib. Tila alam ni na Stanley at Zinan ang iniisip ng kabilang panig, tinalo ang kanilang mga kalaban gamit ang isang espada, at direktang tumungo sa gitnang taong kinakalaban ni Cedric. Sa oras na ito, sumunod din ang atake ni Cedric at dumating. Sa ilalim ng atake ng 3 tao, agad na natagos ang ilusyonaryong martial artist na iyon. Noon din, ang 2 ilusyonaryong martial artist na naitaboy ay muling sumugod dito. Kakaiba ang pagpapalitan ng posisyon ni na Stanley at Zinan, ngunit iniwan ang bakanteng espasyo para kay Cedric. Isa sa mga ilusyonaryong martial artist ang muling natusok ni Cedric. Katulad nito, ang kanilang tatlo sa pakikipagtulungan ay lalong naging mahusay at mabilis na tinapos ang lahat ng mga ilusyonaryong martial artist. Itinabi ng 3 tao ang kanilang mga espada at napaupo sa lupa sa pagod na pagod. Pagod na pagod talaga. Napatay na natin lahat ang 5 ilusyonaryong martial artist. Hindi pa ba pwedeng lumabas? Malungkot na sabi ni Stanley. Hey, nakakapanabot talaga. Hindi ko talaga inaasahan na tayong tatlo pala ay magkakaroon ng ganito kalaking lakas na magtutulungan. Medyo nasasabik na sabi ni Cedric. Inikot ni Stanley ang kanyang mga mata at hindi mapigil ang sabihin ang kanyang kaloob-looban, matandang Zoo, huwag kang magkamali. Sa malaking hanay na ito, ang iyong ama ay nakikipagtulungan lamang sa iyo para sa kapakanan ng buhay. Pagkatapos nating umalis, tahakin mo ang bukas na kalsada, at ako ang maglalakad sa aking nag-iisang tlay na troso. Sok, sino ba ang gustong makipagtulungan sa iyo? Malungkot na sabi ni Cedric. Kung gusto niyong mamatay, pwede niyong sabihin sa kanya yan pagkatapos niyong lumabas, biglang singit ni Zinan. Nang lumabas ang mga salitang ito, agad na natahimik sina Stanley at Cedric. Ang pagbuo ni Mateo ng array formation na ito ay para sanayin ang kanilang kakayahang magtulungan. Kung hindi nila sinunod ang mga intensyon ni Mateo pagkatapos umalis, maaaring maisip ang magiging resulta. Mas mataas pa ang bilang ng mga nasawi noong ika-4 na araw kaysa noong ika-3 araw. Umabot ito sa nakapangangilabot na 5,000 katao. At si Stanley, ang kanilang koponan, ang unang grupo na nakatapos sa pagpatay sa mga ilusyonaryong martial artist. Simula sa ika-5 araw, lahat sila Stanley ay nagkaroon ng udyok na magmura at magmura. Dahil hindi natapos ang pagsasanay na ito at nagdagdag pa ng 2 pang ilusyonaryong martial artist. Sa ganitong paraan, ang bilang ng mga ilusyonaryong martial artist ay naging 7 tao. Ano ba to? Ginugulo ba tayo ng batang to? Nakakainis na ang pakikitungo sa 5. Paano pa kaya mapapatay ang 7? Reklamo ni Stanley. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Pinaglalaruan ka lang niya. Ano ang magagawa mo? Sabi ni Cedric. Hindi ako masaya sa puso ko at medyo naglalabas ako ng sama ng loob.
Hindi ba pwede? Mag-ingat ka. Ang pagdami ng mga ilusyonaryong martial artist ay nagdulot ng malaking problema sa trio Stanley. Pero sa ngayon, ang lakas ng tatlong Stanley ay hindi na katulad ng dati. Kahit na nahihirapan sila, nalagpasan ng tatlong tao ang ikalimang araw sa pamamagitan ng pag-asa sa walang kapantay na mahusay na kooperasyon. Nang sumapit ang ika-6 na araw ng tanghali, sa wakas ay napatay ng tatlong Stanley ang 7 ilusyonaryong martial artist at nagtagumpay na muling malampasan ang round. Pero hindi pa rin ito natapos. Pagkatapos magpahinga ng ilang oras, lumitaw ang 9 na ilusyonaryong martial artist. Maliban na lang sa pagkakataong ito, tinapos ng trio ni Stanley ang 9 na ilusyonaryong martial artist na ito ng araw ding iyon. Nang sumapit ang ika-7 araw, sa wakas ay nakalabas na si Mateo sa pag-iisa. Nang muli siyang lumitaw sa paningin ng lahat, nasa peak 9th level si transformation na siya. Nang makita niya ang Stanley trio sa hanay ng mga sundalo, hindi niya maiwasang magulat. Ang tatlong taong ito ay kayang-kaya ng harapin ang 11 ilusyonaryong martial artist. 607. Simula sa ika-5 araw, biglang lumitaw ang malaking pagbaba ng bilang ng mga nasawi sa malawak na hanay. Pagdating ng ika-10 araw, ang bilang ng mga nasawi sa mga martial artist ay 100 tao lamang. Ibig sabihin din nito ay ang karamihan sa mga tao ay nakasanayan na ang ganitong uri ng mga labanan. Ngunit para sa karamihan ng mga tao, malalampasan lamang nila ang mga naunang balakid. Ang tatlong taong makakaharap ng 5 ay hindi dapat maging malaking problema. Para sa isang maliit na bilang ng mga piling tao tulad ng Stanley Trio, ang kanilang pag-unlad ay kitang-kita. Pagdating ng ika-10 araw, kaya nang harapin ng trio ng Stanley ang 19 na ilusyonaryong martial artist nang hindi matatalo. Ang ganitong uri ng pagbuti ng bilis ay ikinagulat din ni Mateo. Sa ika-10 araw, sa wakas ay natanggal na ni Mateo ang malaking hanay. Bawat isa sa mga martial artist na iyon ay parang nakawala sa isang mabigat na pasanin, lahat ay may pakiramdam na muling makikita ang liwanag ng araw. Ang 10 araw na ito ay mas mahirap pa kaysa sa 10 taon. Karamihan sa kanila ay pawang mga naglalakbay na magsasaka. Kailan pa sila nakaranas ng ganitong kasuklam-suklam na pagsasanay noon? Sa loob ng 10 araw, halos 10,000 katao ang nawala ng mga martial artist. Ngunit paglabas mula sa Azure Tri-Pronged Formation, ang aura ng mga martial artist na ito ay sumailalim sa isang nakakabiglang pagbabago. Nagniningning ang tingin ni Mateo sa lahat at malamig na sinabi, "Alam kong marami sa inyo ang nakakaramdam na napakalupit ko. Pero kapag nakatakas na tayo sa pagkubkob, malalaman ninyo kung gaano ako kaawa-awa. Ayokong magsabi ng mga kalabisan." Opisyal nang magsisimula ang operasyon ng pag-atake ngayon ng alas 11 ng umaga. Sa oras na iyon, mararamdaman ninyo kung gaano kahalaga ang pagsasanay na ito. Ngayon, magpahinga muna kayo at ibalik ang enerhiya ng asensya. Patayin. Biglang umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng digmaan. Libu-libong martial artist ang bumuhos mula sa hilagang gate ng Crimson Light City. Gayunpaman, ang dakilang hukbo ng Fiercegale World ay hindi kasing gulo ng inaakala. Sa katunayan, maayos nilang isinagawa ang depensa. Hindi maganda. Nahulog tayo sa kobkob ng dakilang hukbo ng Fiercegale World. Matagal na silang handa. Gulo-gulo na tayo. ***** mo ako. Hindi ba't pagdadala nito ng tupa sa bibig ng tigre? Lahat tayo ay nilinlang ng batang iyon. Sa ilalim ng utos ni Mateo, inakala ng mga martial artists sa Crimson Light City na kaya nilang abutan ang dakilang hukbo ng Fiercegale World nang hindi handa. Sino ang mag-aakala na ang dakilang hukbo ng Fiercegale World ay tila matagal ng handa at mabilis na napalibutan ang libu-libong taong ito? Ang ganitong sitwasyon ay labis na lumampas sa inaasahan ng mga martial artist na ito. Pakiramdam nilang lahat ay naloko sila ng batang ito na si Mateo at nagsimulang magmura isa-isa. Di nagtagal, ang malaking hukbo ng magkabilang panig ay naglaban ng malapitan. Mabilis na kumilos ang mga martial artist ng Fiercegale World. Napakalakas ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Dagdag pa sa kanilang kalamangan sa bilang, mabilis nitong nawala ng pag-asa ang mga martial artist ng Endless World.
Sa pangunahing tolde ng sentral na hukbo, malakas na natawa si Denzel, napakatalino ni Lord Salter at alam niyang tiyak na makakatakas sila sa pagkubkob sa 2 araw na ito. Dahil dito, sa wakas ay hindi na maiiwasan ng mga duwag na ito sa Crimson Light City ang ating mga espada. Nakangiting sabi ni Leroy, dahil sa talino ni Mateo, tiyak na hindi niya ibibigay ang lahat para mamatay sa lungsod. Makakarating dito si Lord Marduk sa loob ng 2 araw na ito. Kung hindi sila susugod, wala na silang pagkakataon. Hey, gamit ang ating lakas, hanggat lumalabas ang mga taong ito sa lungsod, para na rin tayong isda sa chopping board. Malaya tayong maghiwa. Akala ni Mateo na batang iyon ay matalino siya. Sa huli, hindi ba't siya pa rin ang natalo na kalaban ni Lord Salter? Sabi ni Denzel nang may kasamang tuwa. Huwag kang matuwa ng maaga. Napakalakas ng lakas ni Mateo. Sa ating malaking hukbo, marahil ako lang ang makakalaban niya. Ang iba pang mga martial artist ay maiiwan sa iyo. Kapag kumilos na si Mateo, haharanggan ko siya. Basta't dumating si Lord Marduk, siguradong patay na siya. Sabi ni Leroy. Walang plano si Leroy na makipaglaban ng harapan kay Mateo. Ang gusto lang niyang gawin ay ipagpaliban ang oras at hintayin ang pagdating ni Marduk Salter. Bagamat sa loob ng array formation, ang mga Endless World martial artist na ito ay sumailalim na sa high-intensity training, kapag tunay na nakaharap ang mga Fierce Gale World martial artist, kumikirot pa rin ang puso ng bawat isa sa kanila. Tutal, ang mga tao ay iba sa mga ilusyonaryong martial artist. Ang mga tao ay may kanya-kanyang iniisip at nararamdaman at ibang-iba sa pagsasanay. Hindi nagtagal, ang dakilang hukbo ng Fierce Gale World ang nagkusa, pinaghiwa-hiwalay ang mga martial artist ng Endless World sa isang magulo at walang pakundangang sitwasyon. Haha! Mga tanga kayo! Nakapasok pa talaga kayo sa patibong. Kaunting lakas mo lang ay sapat na para maging duwag. Mamatay kayo ng panatag ang loob ninyo. Gusto niyong sisihin, tapos sisihin ang batang yun na nagngangalang Mateo. Siya ang nagtulak sa inyo sa apoy. Ang mga martial artist ng Fierce Gale World ang nanguna sa lahat. Ang kanilang lakas ay talagang kahanga-hanga. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga martial artist ng Endless World ay agad na nagkagulo. Gayunpaman, ang pagsasanay ng Grand Array ay may epekto pa rin naman. Sa loob ng 10 araw ng matinding pagsasanay, ang mga taong ito ay nakalikha na ng isang pakiramdam na tinatawag na mga tanikala para sa isa't isa. Kahit gaano pa kalakas ang mga atake ng mga martial artist ng Fierce Gale World, 3 tao pa rin ang napanatili ng maliliit na grupo mula simula hanggang katapusan. Maging ang mga elite tulad ng Stanley Trio ay palaboy-laboy din noong una. Ngunit matapos maranasan ang pinakaunang kaguluhan, sa wakas ay nakabawi si Stanley sa kanyang katinoan. Matandang Zhu, matandang Chen, nananaginip ba kayong lahat? Nakalimutan na ba ninyo kung paano tayo nagsanay sa Grand Array? Sigaw ni Stanley. Matandang Kaden, tumahimik ka na para sa ama mo. Kung ano ang ginagawa ng ama mo, kailangan mo pa bang ituro? Sabi ni Cedric. Ang daming kalokohan. Patay. Maikli at diretsong sabi ni Zinan. Si Stanley, silang tatlo, ang kanilang mga pagganap sa Grand Array Training ang pinakanamumukod tangi. Ang lakas ng tryong ito ay talagang nakakatakot na. Nang maging seryoso silang tatlo, mabilis nilang natuklasan na ang mga nakapalibot na martial artist ng Fierce Gale World ay hindi na makayanan ang kahit isang tama. Sa loob ng 10 araw na pagsasanay, hindi na nila kailangan ng salita para makapag-usap. Kahit gabi na ramdam din nila ang intensyon ng kanilang kapareha sa pamamagitan ng aura ng isa't isa. Patayin. Umungol si Stanley at direktang binasag ang 2 middle stage soul si expert sa kanyang tabi. Bigla na lang, natuklasan ng 3 Stanley na ang mga martial artist na dating walang kapantay ang makapangyarihang Fierce Gale World ay naging napakahina sa oras na ito. Nanguna ang 3 Stanley, sumugod na parang mga naghihiwa ng melon at repolyo sa daan. At ang kanilang mga aksyon ay nagbigay daan din sa ibang mga koponan na lumikha ng isang ugong. Ganito lang, ang 3 Stanley ay parang mga kislap ng apoy, agad na nagliwanag sa buong larangan ng digmaan. Sa panig ng Endless World, bawat 3 tao ay bumuo ng isang maliit na koponan. Biglang tumaas ng husto ang kanilang lakas sa pakikipaglaban.
Hahaha. Akala pa naman ng tatay mo kung gaano kalakas ang mga walang hiya mo. Lumalabas na bigla ka na lang natamba sa unang suntok. Tumawa ng malakas si Stanley. Tinadtad ni Cedric ang isang eksperto sa Soul Sea Realm at malayang sinabi, "Sus Mariosep, ang iyong ama ay matagal nang inaapi at sa wakas ay kayanan niyang pumatay ng buong puso. Mga walang hiya, ilan sa ating mga kasama ang napatay ninyo. Ngayon, maghihiganti ako para sa kanila." Tahimik si Zina nang walang imak, ngunit hindi man lang bumagal ang kanyang mga kamay, direktang hinampas ang dalawang martial artist ng Soul Sea Realm. "Mga kapatid, pumatay kayo," sabi ni Ginoong Crosswell, hanggang sa hilaga. "Huwag kayong lumingon. Papatayin natin ang lahat ng ito." Nag-ipon si Stanley ng enerhiya ng asensya, at umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong larangan ng digmaan. Ang dating siksik ang pagkubkob ay mariing nagkaroon ng malaking butas na nabutas. 608. Sa oras na ito, ang loob ng pangunahing tolda ng gitnang hukbo ng Fierce Gale World ay nababalutan ng isang bola ng pulang dugong liwanag. Tiningnan ni Leroy ang maliit na prasko na tahimik na nakasabit. Isang bahid ng kakaibang ngiti ang sumilay sa sulok ng kanyang bibig. "Pumatay kayo, pumatay kayo. Habang mas malaya kayong pumapatay, mas mabilis na bubuo ang cultivation ko." Hahaha. Baliw na baliw ang mukha ni Leroy. Paano nagkaroon ng bahid ng kalmadong dating? Sa pangunahing tolda ng gitnang hukbo, umiikot ang mga pormasayo ng hanay. Napakaraming masiglang aura ang hinigop ng walang pakundangang ng malaking hanay at ibinuhos sa maliit na prasko. Sa malawak na hanay, sakam na hinigop ni Leroy ang sanguine chi na umaagos sa labas. Ang kanyang cultivation ay mabilis na tumataas kahit nakikita ng hubad na mata. Hahaha. Ang Blood Carnage demonic art na ito ay talagang kahanga-hanga. Ipagpatuloy ang paglilinang sa ganitong bilis, kahit 2 buwan lang, at makakarating ako sa Divine Traversing Realm. Gamit ang Blood Carnage demonic art na ito, kahit ang pag-akyat sa Divine Realm ay malapit na. Sabi ni Leroy sabay tawa ng malakas. Ugong. Biglang tumaas ang aura ni Leroy at tuluyang nalagpasan ang hangganan ng 8th level Soul Sea sa ilalim mismo ng napakalaking sanguine chi. "Binabati kita Panginoong Salter sa pagtawid patungo sa ika-8 antas ng dagat ng kaluluwa." Sa isang sulok ng pangunahing tolda, sabi ni Denzel nang may inggit na tingin. Iminulat ni Leroy ang 2 mata at bumalik sa ganoong kalmadong anyo kanina. May bahid lang ng pulang dugong kulay ang gilid ng kanyang mga mata, ngunit nagmukha siyang masungit. Kumusta ang sitwasyon ng labanan sa labas?" tanong ni Leroy. Pero nahihiyang sabi ni Denzel, "Hindi maganda." Anong problema?" medyo malungkot na tanong ni Leroy. Ang bilang ng dakilang hukbo ng Fierce Gale World ay 10 beses ang bilang ng mga martial artists sa Crimson Light City. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay tapos na ang labanan. Ngunit sinabi sa kanya ni Denzel na hindi ito gaanong maganda. Natural lamang na ikinagalit ito ni Denzel. Nagmamadaling sinabi ni Denzel nang makita ang sitwasyon, "Lord Salter, pakiusap na pakalmayan ang iyong galit. Ang mga martial artist na ito sa Crimson Light City, hindi ko alam kung bakit, ngunit ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay biglang tumaas ng husto. Ang ating dakilang hukbo ay hindi makakakuha ng kahit kaunting kalamangan sa loob ng isang maliit na radius. Kung hindi dahil sa ating napakalaking bilang, malamang ay matagumpay na silang nakataka sa pagkubkob sa oras na ito." Bahagyang kumunat ang noo ni Leroy. Nag-isip siya sandali at sinabing, "Parang may kinalaman ito kay Mateo. Ang gulo talaga ng lalaking ito. Sa pagkakataong ito, kailangan na natin siyang patayin. Kung hindi, walang katapusan ang gulo sa hinaharap. Kailan kaya darating si Lord Marduk? Kung titingnan ang balitang ibinigay mula roon, maaaring maging pinakabago na ito ni Lord Marduk ngayon." Sabi ni Denzel. Tumango si Leroy at sinabing, "Pupuntahan ko at itatali si Mateo. Basta't darating si Lord Marduk, natural na naroon siya para mag-alaga kay Mateo." Gulat na sabi ni Denzel, nakalusot na si Lord Salter sa ika-8 antas ng dagat ng kaluluwa. "Hindi mo pa rin kayang harapin ang batang iyon." Umiling si Leroy at sinabing, "Hindi ako sigurado." Halos hindi pinapansin ng lakas ni Mateo ang pagkakaiba ng mga antas.
Isang maliit na hangganan lang ang nalagpasan ko. Para sa kanya, halos hindi na ito kailangan. Maliban na lang kung makakalusot ako sa Divine Traversing Realm, saka lang magkakaroon ng sapat na katiyakan na mapapatay ko siya. Nabigla si Denzel. Isang maliit na kaharian sa Soul Sea Realm, ngunit napakalaki pa rin ang pagkakaiba. Napakahirap tumalon sa mga kaharian para sa labanan. Nakalusot si Leroy sa ika-8 antas ng dagat ng kaluluwa at sinabi pa nga niya na wala siyang kasiguraduhan kung makakaharap niya si Mateo. Ugong. Nag-uusap pa lang ang 2 tao nang dumating ang isang malakas na atake na may kasamang alulong. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Leroy. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at gumanti rin ng isang suntok. 2 malalakas na atake ang nagbanggaan, na agad na nagpira-piraso sa pangunahing tolda ng gitnang hukbo. Hindi na maitago ang matingkad na liwanag sa malaking tolda at nalantad na ito. Ngunit matagal nang iniwan ni Leroy ang lahat ng kalapit na tauhan. Kasalukuyang hinaharangan ng dakilang hukbo ng Fierce Gale World ang mga martial artist ng Crimson Light City ngayon. Wala ring makakapansin dito. Isang figure ang nakatayo sa ere. Sino kaya iyon kundi si Mateo? Nang makita ang maladugong hanay ng mga tao, hindi sinasadyang nagkunot ang mga kilay ni Mateo. Inilunsad ninyong lahat ang digmaang ito at papatayin ninyo ang lahat ng residente ng lungsod sa tuwing makakarating kayo sa isang lungsod. Lumalabas na para pala ito sa kapakanan ng Floating Light Blood Shadow Array na ito. Ang mga salita ni Mateo ay nagpapakita ng matinding hanggaring pumatay. Ang Floating Light Blood Shadow Array na ito ay isang napakasamang Grand Array. Isa itong array formation na espesyal na ginawa para sa pangungulekta at pagpino ng Sanguine Chi. At upang masipsip ang Sanguine Chi, dapat itong samahan ng isang madugong massacre. Hindi inaasahan ni Mateo na ang paglulunsad ng digmaan ng Fierce Gale World ay para lamang sa pagkolekta ng Sanguine Chi. Ano ba talaga ang sinusubukan nilang gawin? Dahil nabunyag ang maskara ni Mateo, walang kahit kaunting bahid ng pagkataranta si Leroy at nakangiting sinabi, hindi mo inakalang alam mo pala ang tungkol sa Floating Light Blood Shadow Array. Talagang ginulat mo ako. Naningkit ang mga mata ni Mateo, at sinabi niya sa seryosong boses, mukhang ginamit mo ang mga Sanguine Chi na ito para mag-cultivate kanina. Iniisip ko pa rin kung paano mo malalampasan ang isang malaking hangganan sa loob ng 1 taon. Kaya, ito ang dahilan. Hindi ko talaga inaasahan na ang isang henyong tulad mo ay magpapaubaya rin sa iyong sarili sa bisyo. Kakalabas lang ni Leroy kamakailan lang. Hindi pa tuluyang nawawala ang Sanguine Chi sa kanyang katawan. Nakita ni Mateo na ginagamit niya ang Sanguine Chi para mag-cultivate sa isang sulyap. Biglang umawa si Leroy na parang nanunuya at sinabing, henyo. Ginagamit mo ang terminong ito para husgahan ang iba, bakit parang sarkastiko pa rin kahit naririnig mo? Sa harap mo, sino ang maglalakas loob na mag-angkin na henyo siya? Simula nang sinayang mo si Renan, alam kong isa kang dakilang bundok na wala akong paraan para malampasan sa buhay na ito. Malamig na ngumisi si Mateo, kaya pala nagpakalunod ka sa kabulukan at nilinang ang ganitong uri ng pamamaraan ng paglilinang ng landas ng demonyo. Alam mo ba na kahit mabilis na umuunlad ang mga pamamaraan ng paglilinang ng landas ng demonyo, gayon din, napakalaki rin ng mga nakatagong panganib. Ano na? Hanggat kaya kong talunin kayo ni Renan, gaano man kalaki ang kailangan kong bayaran, handa akong gawin iyon. Malamig na sabi ni Leroy. Bahagyang umiling si Mateo at walang magawang sinabi, mukhang wala na kayong pag-asa. Hindi talaga kayo nag-atubiling maglunsad ng digmaan sa kaharian para lang makuha ang matinong chi na ito at hayaan ang sarili ninyong mga tao na pumunta sa walang hanggang mundo para ipadala ang kanilang mga sarili sa kamatayan. Para saan nga ba ito? Biglang nagsalita si Leroy ng may masamang ngiti, kung gusto mong malaman, maaari kang pumunta at magtanong ng personal sa Emperador ng Hangin, ang kanyang kamahalan. Matagal na tinitigan ni Mateo si Leroy bago sinabi, mukhang aso ka lang din sa ilalim ni Tommy. Wala kang alam. Makakaasa ka, pupuntahan ko siya at personal na tatanungin. Nanlamig ang hangin ni Leroy nang sabihin niya sa malalim na boses, hinahanap mo ang kamatayan. Habang nagsasalita siya, si Leroy ay sumuntok kay Mateo. Ang suntok na ito ay may taglay na napakatinding Sanguine Chi.
Kalimutan na natin ang mga ordinaryong martial artist na tumatanggap ng suntok na ito, ang Sangwon Chi na ito ay sobra na rin sa kaya nilang tiisin. Ngunit dinalisay ni Mateo ang dugo ng isang tunay na dragon sa Vast Heaven Pagoda. Iyon ay isang matinding yang at hindi matitinag na malupit na lahi sa ilalim ng kalanggitang ito. Pinigilan nito ang sangguinong Chi na ito. Bagamat malakas ang ataking ito, hindi ito naging malaking banta kay Mateo. Isang flame movement carnage ang sumugod palapit, direktang naglaho sa intensyong ito gamit ang kamao. Tunay na pagpatay ng dragon sa kilusang apoy. Hindi nagatubili si Mateo, at direktang gumanti ng suntok. Maliban na lang sa ang suntok na ito ay hindi nakatarget kay Leroy. Tinarget nito ang Floating Light Blood Shadow Array. Ang ikinagulat ni Mateo ay walang intensyon si Leroy na iligtas ang hanay ng mga sundalo. Hinayaan niyang dumagundong ang flame movement through Dragon Carnage ni Mateo ayon sa kanyang kagustuhan. Ngunit, sa oras na ito, ang kulay abong itim na maliit na kislap na iyon ay biglang sumulpat na may kulay dugong liwanag. Isang dragon na dugo ang lumipad palabas ng bakana ng maliit na prasko at direktang nilamon ang flame movement through Dragon Carnage ni Mateo. Nang makita ang eksenang ito, dumilim ang ekspresyon ni Mateo. 609. Walang silbi. Kapag na-activate na ang Floating Light Blood Shadow Array, imposibleng tumigil ng hindi nakakasipsip ng sapat na Sangwon Chi. Gamit ang lakas mo, hindi mo talaga masisira ang array formation na ito, sabi ni Leroy. Mukhang hindi ikaw ang gumawa nitong Floating Light Blood Shadow Array, pero isa itong array formation na nakapaloob sa maliit na prasko na ito, biglang sabi ni Mateo. Masyado kang matalino. Ang matatalinong tao ay hindi nabubuhay ng matagal. Katulad ito ng palihim na pagkilala ni Leroy sa sinabi ni Mateo. Nasa akin ang kapalaran ko, hindi sa langit. Natural lang na mas hindi na ikaw ang magdedesisyon, malamig na sabi ni Mateo. Mayabang. Ang heavenly daw ang pinakamagaling. Kahit na maabot mo ang deity realm, hindi mo rin malalampasan ang mga limitasyon ng heavenly daw. Binigyan ng pinakamataas na paggalang ng mga martial artists si Heavenly Dao. Sa harap ng Heavenly Dao, gaano man kalakas ang martial artist, para rin silang mga langgam. Kahit na maging mayabang pa si Leroy, hindi rin siya maglalakas loob na magkomento ng walang ingat tungkol sa Heavenly Dao. Pero si Mateo ay isang taong namatay na. Pakiramdam niya ay hindi makatarungan ang Heavenly Dao na ito. Kung may pagkakataon sa buhay na ito, tiyak na malalampasan niya ang mga limitasyon ng Heavenly Dao. Hindi nagalit si Mateo. Nakangiti niyang sinabi, ano ang alam ng Langay tungkol sa mga layunin ng isang sisni. Nagdilim ang mukha ni Leroy. Tinamaan ni Mateo ang kanyang sugat sa mga sinabi. Kahit paulit-ulit niyang sinasabi na mas mababa siya kay Mateo, hindi ibig sabihin noon ay sumusuko na talaga siya sa tadhana. Kung hindi, hindi rin niya malilinang ang Blood Carnage demonic art na ito. Ang pagdating Mateo ay nagdulot ng napakalaking epekto sa kanyang buhay. Sa simula pa lang, pakiramdam ni Leroy ay siya ang pinakamagaling. Kahit nakasama si Renan, maaaring makakuha pa rin ng kaunting kalamangan si Leroy laban sa kanya. Ngunit ang paglitaw ni Mateo ay lubos na sumire sa kanyang pangunawa. Noon, tinalo ni Mateo si Renan ng husto gamit lamang ang isang Crystal Formation Realm Cultivation. Ang epektong idinulot nito kay Leroy ay talagang napakatindi. Sa loob ng napakatagal na panahon, si Leroy ay namuhay sa anino ni Mateo, hindi nagawang makawala sa sarili, hanggang sa lumitaw si Tommy sa harap niya. Kaya pala ganito ang eksena ngayon. Sa harap ni Mateo, isa lamang talaga siyang maliit na langaw. Hindi pinansin ang pagkakakilanlan ni Mateo noong nakaraang buhay, ang talento ni Mateo sa buhay na ito ay talagang naabot ang pinakamataas na pamantayan ng Divine Realm. Samantalang si Leroy ay isa lamang nangungunang henyo ng isang lower realms. Iyon lang. Kahit na mas malakas siya, isa pa rin siyang maliit na langay-langayan sa harap ni Mateo. Kung gayon, titingnan ko kung ikaw, ang sisni na ito, ay talagang ganoon kalakas. Nagngingit-ngit si Leroy at sinabi. Xiaoyang Demonic Palm. Sigaw ni Leroy. Isang malaking bakas ng kamay na kulay pula ang tumama kay Mateo.
Kahit na ang dugong dragon ni Mateo ay may mga epektong pumipigil sa ganitong uri ng malademonyo na sining, si Leroy ay isang pangunahing hangganan na mas mataas kaysa sa kanya. Para kay Mateo na gustong manalo ng madali, natural na imposible ito. Hindi ka panipaniwala ang kapangyarihan ng malaking bakas ng kamay na ito. Taglay nito makapal na matinong chi. Ito ay napakabangis. Bahagyang bumagsak ang ekspresyon ni Mateo. Agad na lumabas ang Flame Movement Carnage, direktang naglaho sa malaking bakas ng kamay. Pumunta ka sa impyerno. Naghagis ng sunod-sunod na palad si Leroy, agad na nakipagbanggaan kay Mateo ng 100 galaw. Parehong pantay ang naging panalo ng magkabilang panig. Sa tabi, si Denzel ay tulala habang pinapanood ito. Ngayon niya lang alam kung gaano kalakas si Mateo. Labanan ng Leroy gamit ang lakas na mas mababa sa hangganan at hindi nasa desbentaha kahit kaunti, ang lakas na iyon sa pakikipaglaban ay masyadong kahanga-hanga. Kung titingnan mula sa labanan ng magkabilang panig, si Mateo ay hindi mukhang isang martial artist sa C-Transformation Realm. Sa halip, para siyang isang eksperto sa Soul Sea Realm. Nakakatakot ang mga galaw ni Mateo, ngunit ang sitwasyon kung saan natuyo ang enerhiya ng kanyang asensya ay hindi talaga lumitaw para sa kanya. Ito ay isang bagay na hindi niya maintindihan. Paano kaya masusuportahan ng essence energy ng isang eksperto sa C-Transformation Realm ang ganito kalakas na martial techniques? Tunay na pagpatay ng dragon sa kilusang apoy. Dahil sa matagal na laban, nagplano si Mateo na manguna para makuha ang kalamangan at siya ang unang gumamit ng certain kill technique. Iba sa huling pagsisiyasat, sa pagkakataong ito, ipinakita ni Mateo ang tunay na kakayahan. Itinaas niya ang amplitude ng Dragon Wave sa peak Earth rank level. Ito na ang limitasyon na kayang makamit ni Mateo gamit ang Flame Movement through Dragon Carnage technique na ito. Ang galaw na ito ay nagsanib sa Scorching True Intent at sa kapangyarihan ng Dragon Wave. Ang lakas nito ay mas malakas pa kaysa sa Myriad Rain Sword Blades. Gulong ng dugo ng buwan. Hindi rin naman naging pabaya si Leroy, at ginantihan niya ng galaw ang atake ni Mateo. Ang galaw na ito ay magkapareho sa unang tingin kumpara noong parehong panig ay parehong nag-aalangan. Ang naiiba lang ay ang purong puting kabilugan ng buwan ay naging kulay pula ng dugo. Pero ito lang talaga ang pagkakaiba sa unang tingin. Ang kapangyarihan ng Blood Moon Will ay mas malakas kumpara sa Full Moon Slash. Karapat-dapat si Leroy na maging isang henyo sa martial arts. Isinama niya ang kanyang matinong kapangyarihan sa kanyang sariling martial technique na naging dahilan upang mas maging malakas ang kanyang sariling martial technique. Ugong. Malakas na nagbanggaan ang dragang apoy at ang buwang dugo na nagdulot ng isang napakalakas na lindol. Power. Biglang umatake ang 2 taong ito. Sa tabi niya, si Denzel ay direktang nabigla at lumipad palabas dahil sa mga pag-atake, sa pagkakataong ito ay hindi handa. Diretso siyang samuka ng isang subo ng dugo sa hangin. Nakakatakot ang labanan ng 2 tao hanggang sa sukdulan. Si Denzel ay isang eksperto sa 9th level Soul Sea. Sa larangan ng cultivation, mas mataas pa siya kaysa kay Leroy. Hindi niya talaga kayang tiisin ang mga aftershock ng kanilang labanan. Kung ito ay isang harapang labanan, matagal na sana siyang namatay hanggang sa wala nang matirang kahit latak ng dumi. Pagkatapos ng isang atake, sina Mateo at Leroy ay parehong napatalsik palabas. Ang ataking ito ay talagang puro away. Inilagay ni Leroy ang kanyang palad sa likuran niya, namumula ang kanyang ekspresyon habang nakatingin kay Mateo. Mukhang pantay ang laban sa pagkakataong ito, pero sa totoo lang, natalo pa rin siya ng kalahating galaw. Kakaiba ang palad na ito ni Mateo. May taglay itong napakalakas na panginginig, nakakagulat hanggang sa manginig ang palad niya. Matinding ayaw ang nasa puso ni Leroy. Malaki na ang naging pag-unlad niya, at hindi pa rin siya ang katapat ni Mateo. Hindi kaya't wala ng paraan para malampasan ang lalaking ito. Tumingin si Mateo kay Leroy at malamig na sinabi, "Napakalakas mo talaga. Mas malakas ka pa nga kaysa kay Renan. Kung hindi ka tatahak sa masamang landas, malaki ang tsansa mong makaakyat sa Divine Realm. Magsisi ka, at malapit na ang kaligtasan. Makakamit mo pa rin ito kung titigil ka ngayon. Huli na ang lahat. Isa pa, wala naman akong nararamdamang masama sa paggawa ko nito. Hindi mo na kailangang mang-aral pa." Malamig na sanggal ni Leroy.
Umiling si Mateo at bumaantong hininga, kung gayon, wala nang pagpipilian. Mga masasamang erehe, may karapatang parusahan ang sinuman. Gaya ng sinabi niya, nagtipon si Mateo ng enerhiya ng asensya at naghanda na muling isagawa ang flame movement through Dragon Carnage. Ang tatlong Stanley ay nasa unahan, parang isang matalas na talim na itinusok sa dakilang hukbo ng Fierce Gale World, winawasak ang lahat ng lumalaban sa daan. Kahit marami ang mga nakapalibot na martial artist ng Fierce Gale World, wala ni isa sa kanila ang kayang magpalitan ng mga kalaban. Kahit na ang iba ay hindi kasing lakas ng Stanley Trio, sa pamamagitan ng pagsasanay ng Ozure Tri-Pronged Formation, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay nagkaroon din ng napakalaking pagtaas. Maliban na lang kung makakasalubong nila ang mga martial artist na ang mga cultivation realm ay mas mataas kaysa sa kanila, kung hindi, malalampasan din nila ang lahat ng resistensya at matagumpay na uusad. Malapit nang magbukang liwayway. Sa loob ng ilang oras ng pagpatay, biglang natuklasan ng tatlong Stanley na kaya nilang makatakas sa pagkubkob na hindi kalayuan sa unahan. Ang natuklasang ito ay nagpasabik sa kanila ng labis. Hindi nila inakala na pagkatapos ng pagsasanay ng batang iyon, ang kanilang lakas ay magiging napakalakas ng ganito. Kanina, isang martial artist ng 7th level Soulsea ang nakikipaglaban sa kanila. Isang pabaya na galaw lang niya ay nahiwalay na siya. Ito ang hindi niya kailanman pinangahas na isipin noon. Mga kapatid, sundan ninyo ako at sumugod kayo. Malapit na tayong magtagumpay sa pag-atake ngayon din. Sigaw ni Stanley ng buong lakas. 610. Matapos saksakin ni Stanley ang isang Fierce Gale World martial artist sa harap niya, biglang nagkaroon ng liwanag sa harap ng kanyang mga mata. Alam ni Stanley na sa wakas ay sumugod na siya palabas ng Cob-Cob. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay napuno ng pabago-bagong emosyon. Nang sandaling iyon nang siya ay nakulong sa Crimson Light City, naisip niya ang alyansa na magpadala ng isang malaking hukbo upang sumagip, at naisip din niya ang pagpatay sa kanya ng Fierce Gale World. Ngunit hindi man lang niya naisip na maaari siyang umasa sa sarili niyang lakas upang hamukay ng isang madugong landas. Pero ngayon, ginawa niya talaga. Nang maalala ang batang iyon na ilang beses niyang minura ng hayagan at palihim, isang matinding pasasalamat ang umalangaw-ngaw sa kanyang puso sa oras na ito. Ngunit hindi pa ito natatapos. Wala siyang gaanong oras para madaig ng emosyon. Iyon ang pribilehyo ng isang nagwagi. At ngayon, malayo pa rin sila sa tagumpay. May lakas siya para pumatay sa labas, pero hindi ibig sabihin noon ay may lakas din ang iba para pumatay. Dahil sa labanan sa daan, hindi pa rin alam kung ilang kasama ang namatay. Kung ayon sa personalidad ni Stanley noon, tiyak na tatakbo siya palayo nang hindi man lang lumilingon ayon sa sinabi ni Mateo hanggang Hilaga, at huwag na huwag kang babalik. Ngunit sa pagkakataong ito, tumalikod si Stanley sa utos ng mga kapangyarihang supernatural at tinanong sina Cedric at Zenan, mga kapatid, may lakas pa ba kayo? Mula sa pagpasok sa Ozure Tri-Pronged Formation hanggang ngayon, 10 araw lamang ito. Gayunpaman, ang 10 araw na ito ay labis na nagbago. Kahit nag-aaway pa rin sina Stanley, Cedric, at Zenan, ang tatlong tao, ang kanilang pahiwatig na pagkakaintindihan sa isa't isa ay hindi na kailangan ng mga mata para mag-usap. Hey, kuya, hindi pa ako nakakapatay ng busog. Natatawang sabi ni Cedric. Sumakay ka pabalik, sabi ni Zenan. Tumawa ng malakas si Stanley at sumigaw, mga kapatid na sumugod, teren at patayin natin sila pabalik. Mga kapatid na buhay pa, dapat natin silang ilabas ng walang kahit isa na makaligtaan. Oo. Magpatayan tayo pabalik sa loob. Hindi malinaw, ang tatlong Stanley ay naging mga pinuno na ng mga martial artist na ito. Para makalabas mula sa Ozure Tri-Pronged Formation, ang mga natitirang grupong ito ay hindi naman mahina. At ang Stanley Trio ang namumukod tangi sa mga ito. Sa kanilang tatlong grupo, ang iba ay nakaramdam ng mas malaking pagkakakilanlan at pagiging kabilang. Kasalukuyang nakaharap ni Zohan ang isang commander ng 9th level Soulsea. Nang makita ang eksenang ito, hindi niya maiwasang magulat sa loob-loob niya. Sa kanyang palagay, ang mga naglalakbay na magsasakang ito ay pawang makasarili, matigas ang ulo, at masungit na mga tao. Ngayon, ginawa pa nga nila ang isang bagay na tulad nito.
Talagang ikinagulat ito ng mga tao. Hindi ganoon kalaki ang ideya ni Zohan. Isa lang ang makakatakas. Malinaw na sumugod na ang tatlong Stanley at naisip pa rin nilang bumalik para iligtas ang iba. Hindi maintindihan ang ganoong pag-uugali. Pero kahit ano paman, malaki pa rin ang naitulong ng mga ginawa ni Stanley para mabawasan ang bigat na nararamdaman niya. Ugong. Dumagundong ang isang flame movement na True Dragon Carnage of Mateo. Ngunit hindi ito tinanggap ni Leroy. Hinabol ng nagkatawang taong napakalaking pulang dragon si Leroy at sa wakas ay naubos ang enerhiya ng asensya nito, at naglaho sa kawalan. Sa sitwasyon kung saan pareho ang lakas ng magkabilang panig, napakahirap talagang patayin ang kabilang panig. Paanong hindi pa napapansin ni Mateo na namimili lang ng oras si Leroy? Bakit ba ang tagal niya, hindi na kailangang manghula pa si Mateo? Malapit nang maabot ang isang powerhouse ng Divine Traversing Realm. Nang malaman ang koneksyon na ito, agad na tumigil sa pag-atake si Mateo at tumingin kay Leroy nang may naniningkit na mga mata. Huho, bakit ka huminto? Kakaiba ang galaw mo. May dala itong marahas na vibration. Sa lakas ko ngayon, hindi ko talaga ito matiis. Sabi ni Leroy. Tumigil ka na sa pag-arte. Gusto mo bang bumili ng oras? Sa tingin mo ba bibigyan kita ng pagkakataon? Malamig na sabi ni Mateo. Paano kung oo? Hindi mo ako bibigyan ng pagkakataon. Inaamin kong hindi ako ang katapat mo, pero para gusto mo akong patayin, malamang hindi rin naman ganoon kadali, di ba? Hindi nagsalita si Mateo. Natahimik siya. Alam ni Leroy na pinag-iisipan ni Mateo ang mga paraan. Pinag-cross niya ang kanyang mga braso at tahimik na tiningnan si Mateo at hindi rin nagmamadali. Anumang tukana ay masyadong mahina upang makaharap sa ganap na lakas. Hanggat kaya niyang kumalagkad hanggang sa dumating si Marduk, siguradong patay na si Mateo. Kung ang iba ay tatakbo, tatakbo rin sila. Wala silang impluwensya sa pangkalahatang sitwasyon. Pero sa pagkakataong ito, dapat mamatay si Mateo. Ito ang opinyon ni Leroy. Masyadong nakakatakot ang potensyal ni Mateo. Hindi na kailangang maghintay pa sa hinaharap. Isa na siyang nakakatakot na kalaban para sa Fierce Gale World ngayon. Sa simula, ang mga martial artist ng Endless World na nakulong sa lungsod ay nakatakda ng mamatay. Sino ang mag-aakala na 10 araw lang dumating si Mateo at pinalakas ang lakas ng mga taong ito sa isang nakakatakot na antas, na pilit na umuukit ng isang madugong kalsada. Ang lakas mismo ni Mateo ay sapat ng nakakatakot. Ang mas nakakatakot pa ay kaya niyang gawing malakas ang lahat ng martial artist sa Endless World. Sa ganitong paraan, mawawala ang kalamangan ng Fierce Gale World. Napakalaking kalaban niya, kailangan nila siyang lipulin anuman ang mangyari. Biglang bahagyang itinaas ni Mateo ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng mga sinag ng kaliwanagan. Alam ni Leroy na talagang may plano na si Mateo. Huho, may naisip ka bang kontrahakbang? Walang silbi. Kailangan ko lang harapin ang pabago-bagong mga pangyayari sa pamamagitan ng pagsunod sa isang pangunahing patakaran. Hindi ka maaaring tumakbo. Puno ng kumpiyansa na sabi ni Leroy. Biglang ngumiti si Mateo at sinabing, ganoon ba? Pupuntahan kita ulit mamaya at aalagaan kita. Habang sinasabi niya, biglang lumingon si Mateo at naging isang agos ng liwanag, sumugod sa larangan ng digmaan. Maraming talon ng espada na may ulan. Sa larangan ng digmaan na may libu-libong sundalo at kabayo, ang pag-ataking ito ay hindi inaasahan. Ang mga martial artist na nasa Fierce Gale World ay nabigla at agad na nagtamo ng maraming casualty. Sa isang kisap mata, napuno ng mga bangkay ang lupain. Hindi uhaw sa dugo si Mateo. Pero sa puntong ito, ang magagawa niya lang ay pigilan ang pagpatay gamit ang pagpatay. Sumunod si Leroy. Ngunit nang makita ang eksenang ito, hindi man lang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito ang naisip mong kontrahakbang. Gusto mo bang gamitin ang galaw na ito para pilitin akong sumuko, di ba? Huho, masyado kang nag-iisip. Ang sinisipsip ng Floating Light Blood Shadow Array ay hindi lang ang sanguine chi ng iyong Endless World martial artists, kundi pati na rin ang sanguine chi ng ating Floating Light Blood Shadow Array martial artists. Mas maraming napatay mo, mas masaya ang sinisipsip ng Blood Refining Flask. Malamig na sabi ni Leroy.
Para bang hindi narinig ni Mateo ang mga sinabi ni Leroy. Agad na sumikat ang Thousand Flowing Petals at nagsimulang kumalat sa larangan ng digmaan. Sa mga lugar na nadaanan ni Mateo, ang mga martial artist ng Fierce Gale World ay isa-isang nanghinang bumagsak. Nang makita ni Leroy ang eksenang ito, hindi pa rin siya natinag. Patuloy lang siyang sumunod hindi kalayuan kay Mateo. Sa bawat lugar na pinupuntahan ni Mateo, agad na nakakaramdam ng ginhawa ang mga martial artist ng Crimson Light City doon. Ang ginawa niyang ito ay para makatakas agad ang iba pang mga martial artist ng Crimson Light City mula sa pagkubkob. Hindi nagtagal, nakasalubong ni Mateo ang tatlong Stanley na siyang nakabawi sa kanilang mga nagawa. Nang makita ni Stanley si Mateo, hindi niya napigil ang matuwa, Mr. Crosswell, sa wakas ay kumilos ka na. Mabuti na lang at hindi ka binaygo ni Old Chu at nakatakas na ako. Sa ngayon, babalik na ako para sumugod pabalik. Sok, parang ikaw lang ang gumawa niyan. Mapanghamak na sabi ni Cedric. Nang marinig ni Mateo ang mga sinabi ni Stanley, hindi niya maiwasang magulat. Ang kanyang pag-iisip ay katulad ng kay Zohan. Naisip din niya na ang mga taong ito ay tatakas para sa kanilang buhay ng may kasakiman. Sino ang mag-aakala na ganito kalaking pagbabago ang nangyari sa Stanley Trio? Isang hindi inaasahang dagok. Bahagyang tumango si Mateo at sinabing, malapit na. Isama mo na ang iba at umalis ka na. Ako na ang bahala sa pag-alis mo. Matagal nang alam ni Stanley ang lakas ni Mateo, kaya hindi siya nag-alala. Tumango siya at mabilis na pinaalis ang iba sa pagkubkob at umalis patungong Hilaga. Hahabulin pa rin sana ng mga martial artist na Fierce Gale World, pero bumaba si Mateo mula sa langit at hamarang sa harap nila. Ang mga lalabag sa linyang ito ay papatayin ng walang awa. Nag-alab na sigaw ni Mateo sa hanggaring pumatay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.